Kabanata 1891 Paghiram ng kidlat upang burahin ang kaluluwa. Ilang buwan ang nakalipas, sa gitna ng Green Devil Continent. Ang lugar na ito ay isang malaking, luntiang latian, at maraming bulaang lumitaw sa ibabaw ng latian na naglalabas ng amoy ng pagkabulok. Ang lugar ay tinakpan ng isang latian na ulap mula sa mga bulan na nagtipon ng maraming taon. Sa latian na ito na sumasaklaw ng 10,000 kilometro, may isang napakataas na gusali. Mabilis na napansin na ang gusali ay isang higanteng alakdan. Ang alakdan ay daan-daang libong talampakan ang taas. Nakahiga ito sa latian at mukhang buhay na buhay. Naglalabas ito ng malakas na demonyong enerhiya, kaya't karamihan sa mga cultivator ay hindi makalapit. Ang demonyong enerhiya ay papasok sa kanilang katawan at magdudulot ng kabaliwan. Maliban sa Sekta Master, ang lahat ng mga cultivator ng Devil Dao Sect ay bumalik na sa sekta. Tanging ang Sekta Master lamang ang dumating sa labas ng Green Devil Scorpion Temple kasama si Wang Lin. Sa kanyang antas ng cultivation, hindi siya maapektuhan ng demonyong enerhiya dito. Sa puntong ito, ang Sekta Master ay lumitaw sa tabi ng napakalaking gusali ng alakdan. Paglabas niya, may marahang ubo na narinig mula sa ilalim ng malaking alakdan. Ang ubo ay mahina, ngunit sa katahimikan ng kapaligiran, malinaw na narinig ito. Habang papalapit ang ubo, 3 tao ang dahan-daang lumabas mula sa bibig ng alakdan. Sa 3 ito, ang 2 sa likod ay nakasuot ng mga berdeng Daoist robe. Pareho silang may tatak ng alakdan sa kanilang mga robe. Mukhang nasa kalagitnaan ng edad ang 2, ngunit naglalabas sila ng aura ng mid-stage void tribulant cultivators. Ang kanilang mga ekspresyon ay malamig, na parang wala silang emosyon. Ang 2 sa kanila ay parang mga gwardya na nagbabantay sa isang tao na ganap na nakabalot sa isang berdeng robe. Ang taong ito ay mukhang napakatanda, at habang siya ay lumalabas, umubo siya. Tumigil ang matandang taong umuubo at nagtanong gamit ang isang mahina at magaspang na tinig, "Dinala mo ba siya?" Ang Sekta Master ng Devil Dao Sect ay magalang sa matandang tao na nakatago sa berdeng robe. Ibinangon niya ang kanyang mga kamay at tumango. "Dinala ko siya rito. Tingnan mo, GC." Pagkatapos niyang magsalita, ipinagwagayway niya ang kanyang kanang kamay at isang figure na nakabalot ng itim at puti ang lumitaw. Nakapikit ang mga mata ni Wang Lin habang nakaupo siya doon ng walang galaw. Magaling. Dapat ay mahusay siya sa pagpapabagsak ng swerte ng Green Devil Continent at magbibigay kasiyahan kay Lord Green Devil. Tumingin ang matandang tao pataas. Bagaman hindi makita ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na may demonyong tingin sa loob ng berdeng robe ay tiningnan si Wang Lin ng may kasiyahan. Dahan-daang sinabi ng Sekta Master ng Devil Dao Sect, upang mahuli siya, nagbayad ang Devil Dao Sect ng malaking halaga. Kapag nabuhay na si Lord Green Devil, matatanggap mo ang gantimpalang ipinangako sa iyo. Ngunit upang supilan ng taong ito, kakailanganin ko ang iyong Grand Devil Dao Law. Alam mo kung ano ang gagawin, burahin ang kanyang origin soul, sirain ang kanyang isipan at mga alaala. Ang tinig ng matandang tao ay magaspang at tiningnan si Wang Lin ng may kasabikan. Ang kalooban ng taong ito ay sobrang lakas, hindi madali na sirain ang kanyang isipan at mga alaala. Nag-smile ang Sekta Master ng Devil Dao at hindi agad nagsimula. Ubo. Sa hinaharap, ang Green Devil Continent ay magkakaroon lamang ng isang sekta, ang Devil Dao Sect. Ang matandang tao na nakabalot sa berdeng robe ay umubo ng malakas sa loob ng matagal na panahon bago magsalita. Magaling. Dahil sinabi na ni GC, gagamitin ko ang buong lakas ko at gagamitin ang Grand Devil Dao Law upang itanim ang binhi ng Devil Dao Transformation. Hayaan mong sirain niya ang sarili niyang isipan. Tumawa ang Sekta Master ng Devil Dao at hindi na nagdalawang isip. Itinutok niya ang kanyang kanang kamay at tinuro ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Kinuha niya ang itim at puting liwanag na nakapalibot kay Wang Lin at itinapon ito papasok sa malaking gusali ng alakdan. Biglang itinapon si Wang Lin patungo sa alakdan, na nagdulot ng isang alulong habang lumilipad siya. Nang siya ay lumapag, isang higanteng vortex ang lumitaw sa likod ng alakdan at nilamon siya. May maraming essence sa katawan niya. Mayroong 8, at isa sa kanila ay bumuo ng isang essence true body. Sa 8, isa sa kanila ay tulad ng sa akin, ang Thunder Essence. Gagamitin ko ang Thunder Essence na ito bilang link upang sirain ang kanyang isipan at mga alaala. Umupo ang Sekta Master ng Devil Dao Sect. Pumikit siya at nanatiling hindi gumagalaw. Ang matandang tao na nakabalot sa berdeng robe sa bibig ng alakdan ay lumingon at pumasok sa loob. Dahan-daang nawala ang ubo at ang 2 gwardya na parang Green Devil Messenger ay hindi nagsalita at nawala sa loob ng alakdan. Sa pinakaloob na bahagi ng alakdan ay isang void na puno ng walang katapusang berdeng liwanag. Bawat berdeng liwanag ay isang malaking bilang ng mga kaluluwa ng alakdan. Nagtitipon sila sa espasyong ito at patuloy na umuungal. Naupo si Wang Lin sa loob ng espasyong ito at nanatiling hindi gumagalaw.
Gayunpaman, maraming berdeng alakdan ang nagtipon sa paligid niya at tinakpan ng karamihan sa kanyang katawan. Hindi gumagalaw ang katawan niya, ngunit may mga kidlat na kumikislap sa kanyang kanang mata. Ang isang essence ay dumadaloy sa kanyang katawan ng mabilis. Ito ay ang kanyang Thunder Essence. Ang Thunder Essence na ito ay gumagalaw, na nagdudulot ng mga tunog ng pagsabog mula sa kanyang katawan. Ang mga arts ng kidlat ay kumakalat sa kanyang katawan. Sa puntong ito, si Wang Lin ay nasa comatose na kalagayan. Ang kanyang isipan at kaluluwa ay tahimik at walang anumang senyales ng galaw. Ngunit ang hindi nakikita ng iba, pati na si GC at ang Sekta Master ng Devil Dao Sect, ay isang bid na dahan daw ang umiikot sa kaluluwa ni Wang Lin. Tuwing umiikot ito, ang kaluluwa, isipan, at mga alaala ni Wang Lin ay nanginginig ng kaunti habang pinuprotektahan ng isang malambot na liwanag. Sa puntong ito, parabang siya ay nahihiwalay mula sa kanyang katawan. Sa kakaibang kalagayang ito, naging mas malakas ang kanyang Thunder Essence at mabilis nitong nalampasan ang iba pang mga essence. Bagamat medyo kulang pa kumpara sa Fire Essence na bumuo ng isang Essence True Body, malapit nang magpantay ang kanilang lakas. Parang may isang hindi nakikitang daanan na nabuo sa pagitan ng katawan ni Wang Lin at katawan ng Sekta Master. Dahan-dahan itong nagsasanib sa kanyang Thunder Essence na hindi pa bumubuo ng Essence True Body. Mabagal ang paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata, ilang buwan na ang lumipas. Sa mga buwang ito, ang Thunder Essence ni Wang Lin ay naging mas malakas at ang mga tunog ng kidlat ay umuugong sa kanyang katawan. Patuloy niyang sinusipsip ang Thunder Essence ng Sekta Master ng Devil Dao Sect na naglalaman ng sarili nitong kalooban. Sa mga ilang buwan ng panahong ito, ang Sekta Master ng Devil Dao Sect, na nakaupo sa labas, ay naguguluhan. Hindi niya inaasahan na ang Thunder Essence ni Wang Lin ay sisipsip ng ganoon karami mula sa kanyang Thunder Essence at hindi pa rin magbubuo ng sariling kalooban. Ang orihinal na plano niya ay sa loob ng isang buwan, ang Thunder Essence niya ay ganap na papalitan ng Thunder Essence ni Wang Lin. Dahil ang kanyang Thunder Essence ay naglalaman ng kanyang kalooban, magagamit niya ito upang ganap na burahin ang Divine Sense at mga alaala ni Wang Lin alinsunod sa kahilingan ni GC. Kung hindi dahil sa kahilingan ni GC, ginamit na niya ang isa sa mga ibang paraan upang burahin ang isipan ni Wang Lin. Ngunit ang mga pamamaraang iyon ay masyadong magaspang at maaaring magdulot ng pinsala. Kahit na ang pinakamaliit na pinsala ay makakaapekto sa muling pagbuhay ng Green Devil Scorpion sa hinaharap. Isang araw sa ika-4 na buwan, hindi na nakayanin ng Sekta Master ng Devil Dao Sect at nagsabi, GC, kailangan ko ang iyong tulong. Kung hindi, magiging mahirap gawin ang iyong ipinag-utos. Naramdaman niyang walang magawa dahil kahit na halos lahat ng Thunder Essence niya ay pumasok na sa katawan ni Wang Lin, hindi pa rin ito napapalitan ng essence ni Wang Lin upang bumuo ng sarili nitong kalooban. Napakaiba nito. Parang may isang vortex sa katawan ni Wang Lin na sumisipsip ng kanyang kalooban. Ang totoo, tulad ng hinala niya, tuwing umiikot ang Heaven-defying bid, bukod sa pagprotekta kay Wang Lin, sumisipsip din ito ng kaunti mula sa mga banyagang bagay sa katawan ni Wang Lin. Nandito ako. Ubo. Isang sinaunang tinig at magaspang na boses ang narinig mula sa alakdan. Bago pa ito makumplito, isang malupit na pag-ubo ang tumagal ng matagal bago magpatuloy ang tinig. Mayroon akong 2 Thunder Emperor beads na nakuha ko mula sa Thunder Emperor Continent. Plano ko sanang ibigay ito kay Lord kapag siya ay nagising. Ibibigay ko sa iyo ang isa. Nang umalingaw-ngaw ang tinig, isang kulay abong kidlat ang kumidlat. Ang alakdan ay kumislap at isang sinag ng liwanag ang lumipad patungo sa Sekta Master ng Devil Dao Sect. Agad itong lumapit at naging isang bead na kasing laki ng isang kamao. Ang bead na ito ay puno ng hindi mabilang na kidlat, at may anino ng isang chariot sa loob. Mayroon ding malabong figure ng isang tao sa chariot na mukhang emperor ng kidlat. Sa antas ng cultivation at kaalaman ng Sekta Master ng Devil Dao Sect, naramdaman niyang kumabog ang kanyang puso. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang kanyang mga mata at nagdusa siya sa sandaling iyon bago iniwan ang ideya. Ito ay isang regalo para sa Green Scorpion pagkatapos nitong magbuhay, kaya hindi siya magtatangkang kunin ito. Kung hindi dahil sa pangangailangan na burahin ang Divine Sense at mga alaala ni Wang Lin, hindi ito inilabas ni GC. Hindi na nagdalawang isip ang Sekta Master ng Devil Dao Sect. Binuksan niya ang kanyang bibig at nilunok ito. Ang hindi mabilang na kidlat ay pumasok sa kanyang bibig at nilamon niya ito. Bago pa man siya makapag-imbak ng anumang ito, lahat ay sumipsip papasok sa katawan ni Wang Lin gamit ang Grand Devil Dao Law. Sa pinakaloob na bahagi ng alakdan sa berdeng espasyo, ang katawan ni Wang Lin ay dumaan sa isang matinding panginginig. Ang Thunder Essence sa kanyang katawan ay biglang pinalakas ng malaki at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng Thunder Essence True Body. Kabanata 1892 ang pangarap ng nakaraan ay naging tunay. Lalong pinalakas ang Thunder Essence ni Wang Lin habang patuloy niyang nilalapantakan ito. Dahil sa Heaven-defying bid, hindi nakayanin ng Sekta Master ng Devil Dao Sect na mabuo ang kanyang kalooban at burahin ang isipan ni Wang Lin.
Ngunit sa sandaling ito, matapos tunawin ng Sekta Master ng Devil Dao Sect ang Thunder Emperor Bead, ang walang katapusang Thunder Essence na pumasok sa kanyang katawan ay mabilis na sinipsip ng katawan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay kumilos ng magaan at ang kanyang mahahabang buhok ay gumalaw ng walang hangin. Ang mga arc ng kidlat ay lumilipad sa paligid ng kanyang katawan at naglalabas ng walang katapusang lakas ng kidlat. Ang lakas ng kidlat na ito ay nakakagulat, ito ay kasing lakas na kayang gumiba ng kalangitan kaya't pati ang berdeng espasyo ay nanginginig. Ang berdeng liwanag ay nagtipon upang bumuo ng isang malaking bilang ng mga green scorpion sa paligid ni Wang Lin, at tahimik silang umuungal. Ngunit, habang pumasok ang napakalakas na Thunder Essence sa katawan ni Wang Lin at malapit nang mabuo ang kalooban ng Sekta Master ng Devil Dao Sect, unti-unting umikot ang Heaven-defying Bead. Isinipsip nito ang ilang bahagi ng kalooban. Parang isang fountain na handang magumapaw ng tubig ngunit biglang huminto. Nagkaroon ng balanse at nagsimulang umatras ang tubig. Paano ito nangyari? Sa labas ng gusali ng alakdan, biglang binuksan ng Sekta Master ng Devil Dao Sect ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang ekspresyon ng hindi makapaniwala. Hindi niya nakita ang Heaven-defying Bead sa loob ng katawan ni Wang Lin. Para sa kanya, normal ang katawan ni Wang Lin at hindi niya alam kung saan napunta ang kanyang nawalang kalooban. Hindi lang siya ang nakapansin na may mali. Sa loob ng Scorpion Temple, ang matandang tao na si GC ay nagukit ng kunot sa kanyang noo. Matapos magbulong ng kaunti, umubo siya at tinuga ang kanyang manggas. Isang bolt ng kidlat ang lumipad mula sa gusali ng alakdan at naging Thunder Emperor Bead. Lumipad ito patungo sa Sekta Master ng Devil Dao Sect. Ang matanda at magaspang na tinig ay narinig na may kasamang ubo. Ang huling Thunder Emperor Bead. Kahit ang Thunder Emperor Continent ay may mas mababa sa 3 na natitira. Kung hindi ka pa rin magtatagumpay, mawawala ang lahat ng mga pangako noon. Ang Sekta Master ng Devil Dao Sect ay labis na malungkot. Hindi niya inisip na magiging ganito kahirap. Tinutok niya ang kanyang mata sa Thunder Emperor Bead at namaga ang mga ugat sa kanyang mukha. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang bibig at huminga. Ang kidlat ay pumasok sa kanyang bibig. Sa sandaling tinunaw niya ang bead, bumuo ng isang seal ang Sekta Master ng Devil Dao Sect at pinresyo ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sumigaw siya sa langit. Thunder Essence, magkalat. Sa isang sigaw, ang lahat ng Thunder Essence sa kanyang katawan ay inilabas niya ng walang pag-aalinlangan, at lahat ng ito ay damaloy kay Wang Lin. Ang kidlat na ito ay naglalaman ng lahat ng kanyang kalooban, kaya kailangan niyang magtagumpay ngayon. Ang Thunder Essence ay naglalaman din ng isang malakas na pagsabog ng kidlat mula sa pangalawang Thunder Emperor Bead. Mabilis nitong itinulak ang kalooban ng Sekta Master ng Devil Dao Sect patungo kay Wang Lin. Habang mabilis na dumadaloy ang hindi maipaliwanag na Thunder Essence, ang katawan ni Wang Lin sa loob ng berdeng espasyo ay muling kumilos. Mas marami pang kidlat ang bumangon sa kanyang katawan at biglang pinalawak ito sa isang radius na mahigit 1,000 talampakan. Ang lugar na 1,000 talampakan sa paligid ni Wang Lin ay naging isang impyernong kidlat. Ang kidlat ay gumalaw at kumislap ng maliwanag. Ang ulo ni Wang Lin ay tumaas nang wala sa kanyang kontrol at ang Thunder Mark sa kanyang kanang mata ay kumislap ng 9 na beses bago lumipad palabas. Ang Thunder Mark ay lumabas at naging isang dambuhalang Thunder Mark na 1,000 talampakan sa ibabaw ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ito, nagsimulang sumipsip ng kidlat mula sa paligid ng walang humpay. Habang ang kidlat ay nagsanib sa markang iyon, isang hugis tao ang lumitaw sa paligid ng Thunder Mark. Ito ay ang hugis ng isang Essence True Body. Bagamat hindi pa ito buo, batay sa kasalukuyang kalagayan nito, hindi magtatagal at magiging isang Essence True Body ito. Sa isang kisap mata, lahat ng kidlat sa paligid dito ay naisipsip at higit pang kidlat ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang kidlat ay lumabas mula sa bawat butas ng katawan ni Wang Lin. Hindi isang strand ng kidlat mula sa bawat 108,000 na butas, kundi hindi bababa sa 10 strands ng kidlat. Ito ay isang napakalaking dami ng kidlat sapat na upang yumanig ang buong mundo. Ang kidlat ay sumakop sa bawat sulok ng espasyong ito at halos napalitan ng berdeng liwanag, na ginawang Thunder Space ang lugar. Ang napakalaking dami ng kidlat ay damaloy patungo sa hugis taong outline sa Thunder Mark. Ang ugong ng tunog ay malakas na maririnig sa labas ng Scorpion Temple. Ang pagsasanib ng lahat ng kidlat na ito ay nagdulot ng pagkilos ng bahagi ng Green Devil Continent. Ang hugis taong outline ay patuloy na sumipsip ng kidlat at mabilis na lumaki. Sa loob ng outline, ang mga buto na gawa sa kidlat ay nagsimulang mabuo. Ang bawat buto ay nabuo ng walang katapusang strands ng kidlat na masikip na inayos ng magkasama. Sa isang kisap mata, ang isang buong skeleton ay lumitaw. Makalipas ang ilang saglit, habang ang mga malalaking dami ng kidlat ay pumasok, nagkaroon ng mga pinong linya na bumuo sa mga nerbiyos, laman, at dugo. Nang ang huling strand ng kidlat ay naabsorb, ang lumulutang sa ibabaw ni Wang Lin ay isa na namang Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at siya ay napapalibutan ng kidlat.
Siya ay ipinanganak mula sa kidlat, at sa isang simpleng pagtayo lang, pinapaluhod niya ang lahat ng kidlat sa buong mundo. Thunder Essence True Body. Ang Thunder Essence True Body na pinangarap ni Wang Lin ay ipinanganak sa ganitong paraan. Ngunit, ang Essence True Body na ito ay hindi kay Wang Lin. Sa halip, ito ay kay Sekta Master ng Devil Dao Sect. Dahil ang Thunder Essence True Body na ito ay naglalaman ng kalooban ng Sekta Master ng Devil Dao Sect. Sa labas ng gusali ng alakdan, ang Sekta Master ng Devil Dao Sect ay nag-aalangan. Nararamdaman niya ang presensya ng Thunder Essence True Body at nagulat. Muling minamaliit niya si Wang Lin. Hindi niya inisip na ang pagkaunawan ni Wang Lin sa essence na ito ay magiging kasing lalim nito na matapos mabuo ang Fire Essence True Body, magkakaroon siya ng potensyal na magkaroon ng pangalawang Essence True Body. Sa oras na ito, ang Sekta Master ng Devil Dao Sect ay nahirapan. Nais niya ang Thunder Essence True Body, ngunit kung kukuha siya nito, hindi niya magagampanan ang hinihingi ni GC. Habang siya ay naguguluhan, isang ubo ang narinig mula sa gusali ng alakdan. Nang marinig ito ng Sekta Master ng Devil Dao Sect, ipinakita niya ang isang matibay na tingin. Kung ikukumpara sa mga benepisyo na ipinangako ng Green Devil Scorpion kapag nabuhay ito, bagamat mahalaga ang Thunder Essence True Body, hindi imposible itong isakripisyo. Mabilis na bumuo ng mga seal ang Sekta Master ng Devil Dao Sect at tinuro ang spot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pumikit siya at inifocus ang kanyang atensyon sa Thunder Essence True Body na lumulutang sa itaas ni Wang Lin sa berdeng espasyo sa loob ng gusali ng alakdan. Ang Thunder Essence True Body ay nanginig. Habang nakapikit ang mga mata nito, itinaas nito ang kanang kamay at ipinatong sa katawan ni Wang Lin sa ibaba. Sa sandaling ipinatong ang kamay, ang katawan ni Wang Lin ay nanginig. Ang huling 7 strands ng Thunder Essence ay lumabas mula sa mga butas ng kanyang itinaas na ulo. Lumabas sila mula sa mga mata, tainga, ilong, at bibig, at ang kidlat ay pumasok sa mga matching na butas ng Thunder Essence True Body isa-isa. Nang pumasok ang 7 strands na iyon sa Thunder Essence True Body, binuksan nito ang mga mata. Ipinakita nito ang isang madilim na tingin at puno ng aura ng Sekta Master ng Devil Dao Sect. Ang katawan nito ay nanginginig at ang kidlat ng mundo ay nanginginig kasabay nito. Sa labas ng gusali ng alakdan, sa labas ng templo, nagpakita ang malalaking dami ng nakakagulat na kidlat sa karamihan ng Green Devil Continent. Ang mga rumbling na tunog ng kidlat ay malalakas na naririnig at mabilis na tumungo patungo sa Scorpion Temple sa gitna ng Green Devil Continent. Ang bilis ng kidlat na ito ay hindi maipaliwanag, at mas mabilis pa kaysa sa anumang kidlat. Para itong spatial bending. Lahat ng kidlat ay pumasok sa berdeng espasyo sa loob ng alakdan sa Scorpion Temple. Sa isang kisap mata, ang Thunder Essence True Body ay napalibutan ng daloy ng kidlat na ito, bumuo ng isang armor. Nagsimulang magbuo ng isang korona sa ibabaw ng ulo nito. Ito ang korona ng Thunder Emperor. Sa sandaling mabuo ang korona, ang walang katapusang kidlat na nagtitipon ay nagsanib upang bumuo ng isang Thunder War Chariot. At sa sandaling iyon, ganap nang nabuo ang Thunder Essence True Body. Ang katawan ni Wang Lin, na nakaupo sa ibaba, ay nanginig ng malakas. Ang Heaven-defying bead ay hindi nakatago kundi na-activate, pinuprotektahan ang kanyang origin soul. Ang kanyang paggising ay dahil sa panginginig na iyon sa kanyang puso. Sa sandaling magising si Wang Lin, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang Thunder Essence True Body na nabuo sa kalangitan. Nang makita ni Wang Lin ang Thunder Essence True Body, siya ay nanginig sandali. Siya ay nanatiling malito, ngunit mabilis niyang naunawaan ang lahat. Nagulantang siya dahil sa nakakagulat na tanawin na nakita niya nang gamitin niya ang Soul Eye daw sa unang pagkakataon sa Great Soul Sect. Ang tanawing iyon ay eksaktong katulad ng nakikita niya ngayon. Noong mga panahon na iyon, nakita ni Wang Lin na ang sarili niyang Thunder Essence True Body ay gagamit ng kidlat upang supilan siya. Hindi niya naisip kung paano magagawa ng kanyang Essence True Body ito. Matapos lahat, ang Thunder Essence Body ay nabuo mula sa kanya at ganap na kanya. Ang nakita niya noon ay imposible, ngunit ngayon ay naging totoo. Kabanata 1893 Bawat isa may sariling mga plano. Ang tunay na katawan ng Thunder Essence ay malamig na tinitingnan si Wang Lin, at isang malalakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa loob ng espasyo. Bigla itong gumalaw at inihampas ang kamay nito kay Wang Lin. Walang katapusang kulog ang sumabog patungo kay Wang Lin at mabilis na pinipigilan siya. Si Wang Lin ay nakaupo lamang doon at tinitingnan ang kanyang tunay na katawan na malupit na pinipigilan siya. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot, at ngayon na siya ay nagising, ang imahe ng pinuno ng Devil Dao Sect ay lumitaw sa kanyang isipan. Partikular na ang pagbuo ng tunay na katawan ng Thunder Essence at ang biglaang pagbabago ay tiyak na may kaugnayan sa pinuno ng Devil Dao Sect. Ramdam ni Wang Lin na ang aura nito ay nanggagaling mula sa tunay na katawan ng Thunder Essence. Dinakip niya ako. Hindi upang patayin o saktan ako, kundi upang kunin ang aking Thunder Essence at tulungan akong mabuo ang aking tunay na katawan ng Thunder Essence. Ang layunin niya.
ay hindi upang pigilan ako, kundi gamitin ang tunay na katawan ng Thunder Essence upang magdulot ng kalituhan sa aking isipan at burahin ang aking alaala. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa isang maikling panahon, libo-libo ang mga naiisip niyang mga bagay. Nadiwala na niya ang eksenang ito noon, at labis siyang nagulat. Upang hindi maguluhan, naisip na niya noon pa kung paano haharapin ito. Halos sabay na pagdating ng tunay na katawan ng Thunder Essence upang pigilan siya, huminga ng malalim si Wang Lin. Pinaikit ng kanyang orihinal na kaluluwa ang mga mata nito at tinawag ang Heaven-Defying Bead. Ang Heaven-Defying Bead sa kanyang kaluluwa ay biglang kumilos. Ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, alaala, at lahat ay nagsimulang mag-shrink nang dumating ang kulog. Nag-attract siya pansamantala upang hayaan ang tunay na katawan ng Thunder Essence na sakupin ang kanyang katawan. Kapag ganap na itong nakapasok sa kanyang katawan, darating ang kanyang pagkakataon na maghiganti. Ito lamang ang paraan na naisip ni Wang Lin upang labanan ito nang makita niya ang hindi kapanipaniwala na eksena. Ang kulog ay patuloy na rumaragasa sa loob ng berdeng espasyo at walang katapusang kidlat ang kumakalat mula sa tunay na katawan ng Thunder Essence. Habang papalapit ito, nagdisintegrate ito sa napakaraming kidlat at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa ilalim ng kalooban ng pinuno ng Devil Dao Sect, binayo nito si Wang Lin upang burahin ang kanyang alaala at lahat. Ang oras ay dahan-daang lumipas at isang buwan ang dumaan sa isang kisap mata. Unti-unting nawala ang mga kulog sa paligid ni Wang Lin hanggang sa wala nang natira. Nakatagilid siya doon ng hindi gumagalaw, walang anumang paggalaw ng kaluluwa o pagpapalago. Pati ang kanyang buhay ay halos naubos na. Parang isang patay na buhay. Isang makapangyarihang divine sense ang dumaan kay Wang Lin at pagkatapos ay dahan-daang umalis. Kasabay nito, ang pinuno ng Devil Dao Sect sa labas ng Scorpion Building ay binuksan ang kanyang pagod na mga mata. Tiningnan niya ang templo at ang kanyang mga salita ay dahan-daang umalingaw-ngaw. Pagkatapos magsalita ang pinuno ng Devil Dao Sect, isang uboang nanggaling sa berdeng espasyo. Ang matandang lalaki na may suot na berdeng balabal ay gumamit ng isang hindi kilalang paraan upang magpakita sa berdeng espasyo. Sa likod niya, ang dalawang Green Devil Messengers ay sumusunod sa kanya at nagbabantay sa kanya. Tiningnan niya si Wang Lin at nagpakita ng isang kontento na ngiti. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay mula sa ilalim ng kanyang balabal at ipinahid ito sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang kanyang kanang braso ay labis na nakakatakot at puno ng berdeng buhok. Isang nakakagulat na tanawin ito at hindi mukhang isang kamay ng tao. Sa sandaling ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Wang Lin, isang bahagyang pag-alon mula sa isipan ni Wang Lin ang nagmula sa proteksyon ng Heaven-Defying Bead. Gayunpaman, sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-Defying Bead, hindi ito kayang madetect ng isang banyaga. Hindi pa umalis ang pinuno ng Devil Dao Sect. Hindi pa panahon upang maglaban. Maghintay muna tayo ng kaunti pa. Dahan-daang hamupa ang mga alon sa puso ni Wang Lin. Matapos ang matagal na panahon, ang braso ay tumaas mula sa ulo ni Wang Lin, at pagkatapos ng kaunti, isang magaspang na tinig mula sa matandang lalaki sa berdeng balabal. Pwede ka nang umalis. Kapag nabuhay si Lord Green Devil, makakamtan mo ang ipinangako sa iyo. Sa labas ng Scorpion Building, ang mga mata ng pinuno ng Devil Dao Sect ay nagpakita ng kakaibang liwanag. Binantayan niya ang templo at isang huling sulyap bago siya nawala sa lugar na iyon. Tanging pagkatapos na umalis ang pinuno ng Devil Dao Sect, tiningnan ng matandang lalaki sa berdeng balabal si Wang Lin nang may kasiyahan sa kanyang mga mata. Matagal nang naghihintay ang pamilya ng matandang ito, ang mga henerasyon ng mortal ay naging GC sa loob ng maraming taon hanggang sa lumitaw ang katawan na galing sa labas ng mundong ito, katulad ni Lord Green Devil. Tanging ang ganitong uri ng katawan ang maaaring sakupin ni Lord Green Devil upang siya'y magbalik buhay. Ngunit, kailangan munang burahin ang kalooban ng pinuno ng Devil Dao Sect mula sa tunay na katawan ng Thunder Essence. Bulong ng matandang lalaki habang tinitingnan si Wang Lin ng may kasiyahan. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa loob ng berdeng espasyo, ipinapakita ang kaunting kabaliwan at pagkabaliw. Ang isipan ni Wang Lin ay nakatago pa rin sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-Defying Bead. May pakiramdam siya na ang kasalukuyang krisis ay hindi isang labanan ng buhay at kamatayan kundi isang malaking kapalaran na nagpapabilis ng kanyang puso. Ang matandang lalaki sa berdeng balabal ay nayanig. Ang kanyang pamilya ay matagal nang naghihintay para sa araw na ito. Huminga siya ng malalim at kinagat ang dulo ng kanyang daliri. Isang patak ng berdeng dugo ang lumipad at tumama sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Sa sandaling tumama ang patak ng berdeng dugo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, isang alon ng berde ang umalingaw-ngaw. Ang alon ay kumalat at ang kalooban ng pinuno ng Devil Dao Sect na sadyang o aksidenteng nawala ay tuluyang nawala. Ang tunay na katawan ng Thunder Essence na nabuo mula sa kulog ay hindi na naglalaman ng kalooban ng kahit sino. Kailangan lamang ilipat ni Wang Lin ang kanyang kalooban sa loob nito upang angkinin ito. Gayunpaman, para sa isang mas malaking kapalaran, tinanggihan niya ang tukso.
Matapos ang mahabang panahon, ang mga mata ng matandang lalaki sa berdeng balabal ay nagningning ng karunungan. Hindi na niya kailangang magsalita ng mga salitang ito kay Wang Lin, lahat ng ito ay isang pagsubok para sa kanya. Ang katotohanan na nakuha niya ang titulo ng GC ng Green Scorpion Temple gamit ang katawan ng isang mortal ay nangangahulugang siya ay matalino. Hindi siya basta-basta magtitiwala sa nakikita niya, at lagi niyang kinukwestiyon ng lahat. Ginamit niya muna ang mga salita, pagkatapos ay tinanggal ang kalooban ng pinuno ng Devil Dao Sect mula sa tunay na katawan ng Thunder Essence. Tinukso niya si Wang Lin upang makita kung ang isipan ni Wang Lin ay tuluyang nabura. Pagkatapos maghintay ng matagal, hindi pa rin lumabas ang katawan ng Thunder Essence upang akitin si Wang Lin. Dito lamang nag-relax ang matandang lalaki at nag-umpisang tumawa ng malakas. Gayunpaman, habang siya ay tumatawa, nagsimula siyang umubo ng malakas. Wala nang problema ngayon. Wala nang kamalayan at isipan ang katawan na ito, ngunit ito ay mahina pa rin. Kailangan pa itong palakasin bago ito makatiis sa pagdating ni Lord Green Devil. Kahit na may 8 essence siya, wala siyang Earth. Ang essence ni Lord Green Devil ay Earth. Kailangan kong idagdag ito. Ang katawan na ito ay may 8 essence, at kapag naidagdag ang Earth essence, magiging siyam. Ang siyam na essence na ito ay magiging isang essence body. Isang perpektong pagsasama para sa pagdating ni Lord Green Devil. Kapag nabuhay si Lord Green Devil at sakupin ang katawan na ito, matatapos ko na ang misyon ng pamilya ko. Pagkatapos, makakabalik ako sa Central Continent at magdadala ng kapalaran para sa kinabukasan ng aking pamilya. Masyadong mahalaga ang bagay na ito, kaya kailangan kong maghanda ng kaunti pa. Ang matandang lalaki ay umubo at dahan-daang umalis. Kabanata 1894 Isang panahon ng paglipas ng panahon. Noong umalis ang matandang lalaki na nakasuot ng berde at ang 2 Green Devil Messengers, nanatiling hindi kumikilos ang katawan ni Wang Lin sa berdeng espasyo. Walang tigil na kumikislap ang mga maliliit na partikulo ng berdeng liwanag. Bawat sinag ng liwanag ay may anino ng isang berdeng alakdan, at ang mga ito ay pumuno sa buong berdeng espasyo. Dahan-daang lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata, 3 buwan ang lumipas. Sa 3 buwang ito, hindi kumilos si Wang Lin. Walang anumang galaw o buhay na nagmumula sa kanya. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng berdeng liwanag, at kung titingnan ng mabuti, makikita ang napakaraming berdeng alakdan na kumakalat sa kanyang katawan. Sa loob ng 3 buwang ito, dahan-daang naghintay ang pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin habang protektado ng Heaven-defying bead. Mayroon siyang sapat na pasensya para sa isang malaking pagkakataon na nararamdaman niyang darating. Napakasuspetyoso ng matandang lalaki na nakasuot ng berde. Hindi naniwala si Wang Lin na madaling maniwala ang matandang lalaki na siya ay nawawala na. Ang hinihintay ni Wang Lin ay marahil ilang tests pa bago magpasya ang matandang lalaki na ibigay sa kanya ang malaking pagkakataon. Bagamat hindi kayang hulaan ni Wang Lin kung anong mga pagsubok ang kailangan niyang pagdaanan sa hinaharap, siya ay handa. Maayos niyang hinihintay sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-defying bead. Hindi nagbago at isang uri ng pagbabago, ito ang plano ni Wang Lin. Pinayagan niyang takpan ng berdeng alakdan ang kanyang katawan. Ang ilan ay pumasok pa sa kanyang bibig at ilong, ngunit wala siyang ginawa. Walang kamalay-malay na nagsimulang magdaan muli ang oras. 3 taon, 3 taon, 3 taon, agad na lumipas ang 1 taon sa berdeng espasyo matapos umalis ang matandang lalaki na nakasuot ng berde. Matapos maabot ang kanyang kasalukuyang antas ng pagpapalakas, ang katawan ni Wang Lin ay hindi magdudusa ng pagkalusaw sa loob ng libu-libong taon. Hindi nagbago ang kanyang katawan sa taong iyon, ngunit mas marami pang berdeng alakdan ang kumalat sa kanyang katawan. Sa loob ng berdeng espasyo, itinuturing na ng mga alakdan si Wang Lin bilang bahagi ng kanilang puok. Ang lugar na ito ay parang bilangguan, at naglalabas ng madilim na aura. Sa puntong ito, kung may ibang tao na nakakita sa loob ng berdeng espasyo, tiyak na matutulala sila. Wala ng Wang Lin. Ang tanging natira ay isang mounts ng katawan na hugis tao. Ang pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay nanatiling kasing kalmado ng isang sinaunang balon at hindi nagpakita ng anumang pagbabago sa loob ng Heaven-defying bead. Sa loob ng 1 taon ng panahon, hindi na muling nagpakita ang matandang lalaki na nakasuot ng berde, para bang nakalimutan na siya ni Wang Lin. Walang trace ng kahit sino sa loob ng Scorpion Building. Isang kakaibang aura ang nagsimulang lumitaw sa katahimikang ito. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Sa araw na ito, dumating ang ika-4 na taon. Sa berdeng espasyo sa loob ng Scorpion Building, ang pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay nagsimulang magsikap. Naghintay siya dito ng 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, hindi muling nagpakita ang matandang lalaki na nakasuot ng berde. Ang kanyang katawan ay dumaan sa isang kakaibang pagbabago dulot ng mga berdeng alakdan na tumakip sa kanyang katawan. Ang pagbabagong ito ang naging sanhi ng kanyang paghihirap. Ang mga itlog na kahawig ng berdeng liwanag ay lumitaw sa kanyang 108,000 mga butas.
Ang mga ilaw na ito ay lumitaw 2 taon na ang nakalipas, at nang pumutok ito, sinipsip ang laman at dugo ni Wang Lin upang makabuo ng mga batang alakdan. Ginagamit ng mga alakdan ng katawan ni Wang Lin bilang pugad at pinagkukunan ng sustansya. Pagkaraan ng 4 na taon, ang bilang ng mga alakdan na sumikop sa espasyong ito ay halos damobo. Hindi lamang sila tumakip sa katawan ni Wang Lin, kundi pati na rin sa karamihan ng lupa. Isang nakakagulat na tanawin. Ang paglitaw ng mga batang alakdan ay nagdulot ng mga kulubot sa katawan ni Wang Lin. Unti-unti siyang namatay habang ginagamit ng mga alakdan ang kanyang katawan bilang pagkain. Napansin ni Wang Lin ang pagunlad na ito, at malakas ang pakiramdam niya na kung hindi siya magtataglay ng kontrol sa kanyang katawan at umalis agad, hindi na siya makakaalis pa. Naiintindihan din niya kung bakit hindi muling nagpakita ang matandang lalaki na nakasuot ng berde at hindi na siya pinadaan sa iba pang mga pagsubok. Dahil ang oras mismo ang pinakamainam na pagsubok. Walang mas epektibong gamit kaysa oras upang makita ang katotohanan. Inisip ni Wang Lin na ang matandang lalaki ay gumagamit ng oras upang magsimula ng isang malupit na pagsubok sa kanya. Tanging kapag nasiyahan siya sa test na ito ay matutupad ang orihinal na plano ng matandang lalaki. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang magiging resulta kung hindi magiging matagumpay ang pagsubok na ito. Kung walang problema at hindi matutunaw ang kanyang katawan, maaaring maghintay si Wang Lin ng 10 taon, 1,000 taon. Kung talagang nais niyang maghintay, sa kanyang pagiging determinadong malakas, kaya niyang tiisin ito. Gayunpaman, sa ngayon, ang unti-unting pagkalusaw ng kanyang katawan ay nagpapahirap kay Wang Lin. Ang kanyang matibay na paniniwala ay niyanig dahil lahat ng ito ay puro haka-haka lamang. Wala siyang konkretong ebidensya upang patunayan ang alinman sa mga ito. Kung nagkamali siya sa kanyang hinuha at hindi siya umalis ngayon, ang kanyang katawan ay tuluyang maluluma at mamimiss niya ang tunay na pagkakataon. Mananatili siya rito magpakailanman. Gayon din, kung mali ang kanyang paghusga, mawawala sa kanya ang isang napakalaking pagkakataon. Ito ay isang pagpili na nagpasubok kay Wang Lin. Nagtagal ang pag-aalinlangan na ito ng 1 taon. Sa ika-5 taon, nawalan ng lakas ang kanyang paglaban. Matapos niyang putulin ang lahat ng ibang pag-iisip, tumugon siya sa isang matinding paniniwala sa kanyang haka-haka at maghintay ng kalmado. Ika-6 na taon, ika-7 taon, ika-8 taon, ang pagkalusaw sa kanyang katawan ay kumalat sa karamihan ng katawan, ngunit ang kanyang isipan ay hindi gumalaw. Ika-9 na taon, ika-10 taon, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng maraming alakdan, at tila isang supot ng mga buto na walang sustansya. Tila ang katawan niya ay guguho kahit sa isang banayad na simoy ng hangin, ngunit nananatiling hindi gumagalaw si Wang Lin. 10 taon. Naghintay siya sa berdeng espasyo ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon na iyon, wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa labas. Kung ang laban sa pagitan ng Green Devil Continent at Heavenly Bull Continent ay nagpapatuloy pa o natapos na. Sa loob ng mga 10 taon, hindi pinamahalaan ng pinagmula ng kaluluwa ni Wang Lin ang kanyang katawan. Nanatili siya sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-defying Being. Ginamit niya ang kanyang matinding pagtitiis upang magtaya. Ang nagpapatibay sa kanyang paniniwala ay ang kanyang paghusga at pagsusuri. Ang matandang lalaki na nakasuot ng berde ay halatang isang mortal, ngunit nakaramdam siya ng takot mula sa kanya. Kayang-kaya ng matandang lalaki na magpatahimik sa sektang Devil Dao, kaya kung magmadali si Wang Lin, magdudulot ito ng matinding panganib. Maraming mga lihim ang hindi niya alam sa loob ng Green Scorpion Temple. Higit sa lahat, dahil ang matandang lalaki ay isang mortal, hindi maaaring tumagal ng mahabang buhay ang kanyang uri. Ang labanang ito ngayon ay laban ng kanilang pasensya. Ngunit ito ay batay sa kondisyon na tama ang hinuha ni Wang Lin. Sa puntong ito, hindi pa niya alam na may kuwebo sa loob ng malaking Scorpion Building, sa ulo. Dito nakaupo ang matandang lalaki na nakasuot ng berde, na tumitingin sa isang berdeng salamin. Ang salamin ay nagpapakita ng lahat sa loob ng berdeng espasyo kung saan naruroon si Wang Lin. Sa loob ng 10 taon, hindi lang si Wang Lin ang naghintay. Ang matandang lalaki na nakasuot ng berde ay naghintay din. May limitasyon ng kanyang buhay. Bagamat may lihim na spell na nagpapahaba ng kanyang buhay, ang bawat henerasyon ng GC ay tumatagal lamang ng 3,000 taon. Higit pa siyang 2,800 taon gulang. Malapit na siyang mamatay. Ang oras ang pinakamainam na paraan upang makita ang katotohanan, kahit na medyo labis ang ginagawa ko, kailangan ko itong gawin para sa kaligtasan ni Lord Green Devil, gusto kong makita kung talagang nawalan siya ng isip, o nagpapanggap lang siya. Wala siyang kakulangan sa pasensya. Nakatira siya sa Scorpion Building ng higit sa 2,000 taon at sanay na siya sa daloy ng panahon. Isa na itong natural sa kanya. 2 taon, 3 taon, 4 na taon, ang ikalawang dekada ay lumipas habang naghihintay ang dalawang magkasunod. Isa itong napaka-brutal na laban, mas malupit pa kaysa karaniwang labanan ng mga cultivator, dahil nilalabanan nila ang oras. Ang laban ng oras ay tahimik, walang bakas ng digmaan, ngunit puno ng panganib.
Ang pamilya ng matandang lalaki sa berde ay naghanda ng maraming taon para rito. Hindi nila kayang mawalan. Hindi rin kayang mawalan si Wang Lin. Sa ngayon, kahit ang kanyang mga buto ay nagsimulang hamina. Kung hindi dahil sa kanyang katawan bilang isang ancient Dao, matagal na siyang naging ganap na kalansay. Ang berdeng espasyong ito ay karamihan ay tinakpan na ng berdeng alakdan, at nagpapalabas ng berdeng liwanag habang sila ay gumagalaw. Sa loob ng 20 taon ng panaho, hindi gumalaw ang isipan ni Wang Lin. Lubos siyang nahulog sa paniniwala sa kanyang sariling pananampalataya. Isa itong bihirang malaking taya sa kanyang buhay. Hindi ako matatalo. Ang pangungusap na ito ang nagsustento kay Wang Lin sa loob ng halos 20 taon. Minsan mabagal ang oras, ngunit kadalasan ito ay parang mga dahon ng taglagas na nahuhulog mula sa langit. Maaaring maramdaman ito bilang isang pagbabago ng panahon, ngunit sa katunayan, isang maikling paglalakbay lamang. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 20 taon. Si Wang Lin ay bihirang magtagal sa isang lugar ng 40 taon. Tinutulan na rin niya ang kanyang katawan, at ang pinagmulan ng kaluluwa ay tila patay na. Pati ang kanyang ancient Dao body ay nagpakita ng mga palatandaan ng ganap na pagkamatay matapos ang 40 taon. Ang matandang lalaki na nakasuot ng berde ay patuloy na naghihintay. Sa nakalipas na 40 taon, bukod sa kanyang mga pang-araw-araw na pangangailangan, ginugol niya ang buong oras sa pagtingin sa salamin at tahimik na naghihintay. 40 taon, 40 taon. Pagkatapos mag-adjust ni Wang Lin, umabot na sa 80 taon. Sa araw na ito sa ika-80 taon, nagpakita ang matandang lalaki sa berde ng kaunting pag-aalinlangan. Hindi siya naniniwala na sinuman na may kamalayan ay kayang magtiis ng 80 taon. At ang pinakamahalaga, wala na siyang gaanong panahon ng buhay. Ang pagpili sa kanyang harapan ay katulad ng pagpili ni Wang Lin dati, maghintay o hindi maghintay. Kabanata 1895 ang ika-9 na asensya. Nagpa siyang maghintay. Mayroon pa siyang halos 60 taon na natitirang buhay. Ayaw niyang ibigay ang lahat ng handog na inihanda ng kanyang pamilya sa mga henerasyon sa iba para gawing dowry. Sapat na ang 80 taon ng panahon para sa buong buhay ng isang tao. Para kay Wang Lin, ginugol niya ang mga 80 taon na iyon sa Green Scorpion Temple. Sa mga 80 taon na ito, hindi siya nakapag-absorb ng anumang enerhiya at hindi nakapagpalago. Kailangan niyang maghintay sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-defying bead. Habang tahimik na naghihintay, tila naging parang matandang tao siya. Maraming mga bagay at alaala ang naging malabo. Parang may isang ulap ng hamog na nagpapahirap upang makita ng malinaw, o marahil mas tumpak na masasabing ang kanyang mga alaala ay nahulog sa pagkakatago. Nakalimutan niya ang maraming bagay, kung ito man ay ang Heavenly Bull Continent o ang Cave World. Dahan-dahan niyang nakalimutan pati na ang panganib na kinahaharap niya. Nasa isang hindi maipaliwanag na estado siya kung saan tila nakipag-isa siya sa mundo, ngunit hindi tulad ng spatial bending. Gayunpaman, sa kanyang isipan, may mga ilang mga imahe na hindi niya malimutan at ayaw niyang kalimutan. Kabilang sa mga imaheng ito ang kanyang mga magulang at ang batang babae na may malumanay na ngiti na tumutugtog ng zither. May mga tao na abala sa buong buhay nila at nakakalimutan ng layunin ng kanilang reincarnation. May mga tao na namumuhay ng karaniwang buhay, at tanging kapag tinitingnan nila ang mga bituin bago sila mamatay, saka lang nila biglang matutunan na nawalan sila ng hangarin. May mga tao na nirebisa ang buong mundo marahil upang hanapin ang isang imahen. Kahit na isang refleksyon lang ito, magtatangka silang labanan ng buong mundo. Lumipas ang panahon. Hindi na ito 40 taon, kundi 30 taon. Matapos magtiis si Wang Lin ng may determinasyon sa loob ng 110 taon, gumawa ng desisyon ng matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Hindi na siya makapaghintay pa. Mayroon na lang siyang halos 30 taon na natitirang buhay at wala ng dahilan upang ipagpatuloy pa ang pagsusuri kay Wang Lin. Hindi niya pinaniniwalaan na may isang tao na makakapaghintay ng ganito ng 110 taon. Hindi ito pagpapalago, kundi pagtungo sa kamatayan. Nakita niyang ang katawan ni Wang Lin ay ganap ng walang silbi. Maliban na lang kung may mga paghahanda siya ng maaga, ito ay tiyak na nawasak na ng mga alakdan. Kung naruroon ang pinagmulan ng kaluluwa, kapag nasira ang pisikal na katawan, agad itong aatakihin at kakainin ng mga alakdan. Hindi niya pinaniniwalaan na may isang tao na magtitiis na naghihintay para sa kanilang kamatayan. Sa araw na ito, sa ika-110 taon, tumayo ang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang pag-ubo ay lalong naging matindi habang naglalakad siya papunta sa lugar kung saan naruroon si Wang Lin, kasabay ng 2 Green Devil Messengers. Maya-maya, ang tunog ng kanyang ubo ay dahan-dahang hamina sa loob ng Scorpion Building. Sa loob ng green space, ang mahina at matandang hitsura ng matandang lalaki ay lumabas mula sa mga alon ng hangin. Tinitigan niya ang katawan ni Wang Lin na natatakpan ng napakaraming alakdan at nagmuni-muni ng sandali. Hindi ko alam kung maririnig mo ako. Kung maririnig mo ako, pinapahalagahan ko ang iyong pasensya.
Na kayang magtiis ng mahigit sa 100 taon sa ganitong kalagayan, hindi ko kayang gawin. Ang labanan sa pagitan ng Heavenly Bull Continent at Green Devil Continent ay nasa huling yugto na ayon sa nararamdaman ng mga Green Devil Messengers. Biglang huminto ang matandang lalaki. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang kanyang boses ay umabot muli sa mga alon ng hangin sa green space. Kung maririnig mo ako, kung talagang nagtiis ka, umaasa ako na pagkatapos mong matanggap ang malaking yaman na ito, hindi mo gagawin masyadong mahirap para sa Green Devil Continent. Kung magagawa mo ito, kahit na ang iyong isipan ay mananatili, ibibigay ko sa iyo ang yaman ng walang pag-aalinlangan. Murmur ng matandang lalaki, ang mga salitang iyon ay puno ng pagod. Matanda na ako at mamamatay sa ilang dekada. Pagod na ako sa mga taon ng paglilingkod. Ang misyon ng aking pamilya ay magbantay dito. Pagkatapos kong mamatay, umaasa ako na may pangako mo na dadalhin ang lahat ng mga abo na inilibing dito at ibabalik ito sa Central Continent, dahil iyon ang tahanan ng aking pamilya. Ang mga salita ng matandang lalaki ay parang kanyang mga huling salita bago mamatay. Ipinapakita nito ang isang di mabilang na pagpapahayag ng pagiging tapat. Ngunit, sa kanyang kanang kamay, na nakatago sa ilalim ng kanyang balabal, may isang jade. Ang jade ay berde at hindi kinakailangan ng pagpapalago upang magamit. Tanging ang bawat henerasyon ng GC lamang ang maaaring gumamit nito. Ang pangunahing layunin nito, bukod sa pagsira ng mga bagay, ay upang tuklasin ang mga alon ng isip sa malapit na paligid. Kung ang isipan ni Wang Lin ay nagpapakita ng anumang senyales ng pagkilos, hindi siya magdadalawang isip na patayin gamit ang jade. Hindi siya magiging kasing mahinahon tulad ng mga salitang sinabi niya. Ito ang kanyang huling pagsubok. Matagal na panahon pagkatapos niyang magsalita, walang reaksyon ng jade sa kanyang kamay, at ang matandang lalaki ay nakahinga ng maluwag. Inilagay niya ang jade at tinitigan ang maraming alakdan. Bigla siyang kumagat sa dulo ng kanyang dila at samuka ng dugo. Paglabas ng dugo, kumalat ito sa espasyo sa ibaba. Ang lahat ng mga alakdan ay nagumungol at umatras ng mabilis. Ang katawan ni Wang Lin na natatakpan ng mga alakdan ay naipakita. 8 na mga asensya, kulang pa ng isa. Ang bulong ng matandang lalaki. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang balabal ay tumaas, at nakita ang kanyang kanang braso na puno ng berdeng balahibo. Ang braso ay tuyo at naglalabas ng amoy ng pagkabulok. Sa sandaling ito, lahat ng berdeng balahibo ay nahulog at isang dilaw na liwanag ang pumulibot sa kanyang kanang kamay. Dahan-daang natunaw ang kanyang braso at 3 mga Ming Earth Beads ang lumabas. Sa mga 3 Ming Earth Beads na ito, dapat ay makakabuo ka ng Earth Essence. Ang hininga ng matandang lalaki ay bahagyang magaspang habang inihagis ang kanyang kaliwang kamay at ang 3 beads ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang isa ay pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, ang isa ay pumasok sa kanyang dibdib, at ang huli ay pumasok sa kanyang dantian. Nang pumasok ang 3 beads sa katawan ni Wang Lin, ang katawan nito ay nanginig. Isang nakakasilaw na liwanag na kulay dilaw na lupa ang sumok mula sa kanyang katawan. Pagkalat ng nakakasilaw na liwanag, ang mga alakdan sa paligid ay nagumungol at umatras. Tila sensitibo sila sa liwanag. Ang liwanag na ito ay kumislap sa loob ng ilang oras at pagkatapos ay isang manipis na layer ng lupa ang tumakip kay Wang Lin. Matapos matakpan ng lupa, naging isang mudman si Wang Lin at nanatiling hindi kumikilos. Lumipas ang panahon. Hindi umalis ang matandang lalaki ngunit naupo siya at tinignan si Wang Lin ng may seryosong ekspresyon. Ang pangarap ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon ay malapit ng matupad, kaya't ito ay napakahalaga sa kanya. 3 araw ang lumipas, hindi nagbago ang manipis na layer ng lupa sa katawan ni Wang Lin. Nagdulot ito ng kaunting gulat sa mga mata ng matandang lalaki. Hindi sapat ang 3 Ming Earth Beads. Para lang mapuno ang Earth Essence sa kanyang katawan hanggang sa maliit na pagiging kumpleto. Ang matandang lalaki ay nagkunot ng noo at inilagay ang kanyang kaliwang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gumamit siya ng isang espesyal na pamamaraan upang hilahin ang 3 butil ng buhangin. Ang 3 butil ng buhangin ay madilim na pula, parang may dugo na dumaan sa kanila. Tinitingnan ang 3 butil ng buhangin sa kanyang kamay, ang matandang lalaki ay huminga ng malalim. Ang kanyang pamilya ay gumugol ng malaking pagsisikap at walang katapusang taon at yaman upang makuha ang 3 butil ng buhangin na ito. Ayon sa mga alamat, ang 3 butil ng buhangin na ito ay bahagi ng 9 na butil ng buhangin na puno ng Earth Essence ng likhain ng Celestial Ancestor ang mga kontinente. Maliban sa 3 butil na ito, ang 5 pang iba ay kinuha ng mga tao para sa Earth Essence at ang huling isa ay ginamit upang gawing kontinente kung saan itinayo ang Imperial City. Napakahalaga ng item na ito, at kakaunti lamang ang nakakita ng mga ito ng personal. Ang matandang lalaki ay hindi nag-atubiling itapon ang isang butil ng buhangin patungo kay Wang Lin. Nang pumasok ang butil ng buhangin sa katawan ni Wang Lin, isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw.
Ang manipis na layer ng lupa sa paligid ng kanyang katawan ay mabilis na lumaki hanggang sa ang katawan ni Wang Lin ay matakpan ng 170 piyesang bola ng lupa. Naglabas ang bola ng lupa ng labis na malakas na earth essence at tumagal ito ng 9 na araw bago nagsimulang magbawas hanggang sa mawala. Pagkatapos ay kumalat mula sa katawan ni Wang Lin at ginawa ito ng 8 beses bago nawalan ng bisa. Ngunit nang mawala ng bisa ito, itinapon ng matandang lalaki ang pangalawang butil ng buhangin. May isa pang malakas na tunog ng kulog mula sa katawan ni Wang Lin at muling nagsimula ang Earth Essence Cycle. Ngayong pagkakataon, ang cycle ay tumagal ng 9 na beses. Matapos ang 9 na cycle, isang malaking dami ng Earth Essence ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ang ika-9 na asensya ay idinagdag sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa ito tapos. Pagkatapos mabuo ang ika-9 na asensya, hindi lahat ng lakas ng Earth Essence ay nagamit. Mabilis itong damaloy patungo sa pagbubuo ng isang tunay na katawan ng asensya para sa ika-9 na asensya. Ang matandang lalaki ay excited na tumayo at inihagis ang pangatlong butil ng buhangin patungo kay Wang Lin. Nang sumabog ang Earth Essence, agad na gumaling ang nalalagas na katawan ni Wang Lin. Lahat ng mga pinsala ay naibalik. Ang kanyang Earth Essence ay agad na pinalawak at tinanggap ang buong Earth Essence mula sa pangatlong butil ng buhangin. Lumitaw ang mga palatandaan ng isang ikatlong tunay na katawan ng asensya. Gayunpaman, nang walang kalooban ni Wang Lin, hindi magiging buo ang tunay na katawan. Kung ang pinagmula ng kaluluwa ni Wang Lin ay lalabas mula sa proteksyon ng Heaven-defying Bead, maaari niyang kontrolin ang Earth at Thunder Essence na tunay na katawan. Siya ay magiging isang cultivator na may 3 tunay na katawan ng asensya. Sa 3 tunay na katawan ng asensya, kahit na siya ay nasa tuktok pa rin ng Spirit Void stage, ang kanyang lakas ay dadami ng maraming beses. Dagdag pa rito, mayroon ng 9 na asensya si Wang Lin. Sa sandaling lumabas ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa, magagamit niya ang 9 na asensyang ito upang makapasok sa Arcane Void stage. Ang katawan ng taong ito ay mayroon ding 3 ethereal at 2 espesyal na asensya. Ang natitirang 4 ay mga corporeal. Wala akong paraan upang bumuo ng tunay na katawan ng asensya para sa ethereal at espesyal na asensya, ngunit mayroon akong paraan para sa ika-4 na corporeal essence. Tuwang-tuwa ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Kabanata 1896 Isang ligalig na kapalaran. Ang lahat ng mga bagay na inihanda ng aking pamilya ay sa wakas magagamit na. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap at agad niyang tinamaan ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Bawat beses na tinamaan niya ang kanyang katawan, may isang misteryosong bagay na lumipad mula sa kanyang katawan at lumutang, naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ang kanyang katawan ay tulad ng isang imbakan na bag na naglalaman ng mga bagay na inihanda ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Ang mga bagay na ito ay lahat inihanda upang tulungan ang muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Ang mga ito ay tinatakan sa GC ng bawat henerasyon gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Maliban kung kanilang ilabas ito ng kusa, wala nang ibang makakakuha ng mga bagay na ito. Marahil, tanging isang Grand Empyrean lamang ang makakagawa nito. Ang katawan ng taong ito ay malinaw na mula sa Ancient Dao, ngunit bagamat malakas ang katawan ng Ancient Dao, kulang ito sa tibay. Gagamitin ko ang sanga ng Celestial na puno na 70,000 taon ng edad upang gawing labis na mahirap sirain ang katawan na ito. Iniabot ng matandang lalaki ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ng isang itim na sanga ng puno na may matandang amoy. Ang sanga na ito ay napakabihira sa Immortal Astral Continent. Nagbayad ng malaking halaga ang kanyang pamilya upang makipagkalakalan para rito. Hindi nag-atubiling itapon ng matandang lalaki ang sanga na puno ng kapangyarihan ng mundo patungo sa katawan ni Wang Lin. Paglapit nito, ang sanga ay sumabog sa itim na alikabok at pinalibutan ang katawan ni Wang Lin. Ang alikabok ay kumalat na parang may buhay at bumuo ng mga pinong hibla na pumasok sa mga pores ni Wang Lin. Ang mga ito ay nagkabit-kabit sa loob ng kanyang katawan at bumuo ng isang masikip na net sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos, ang alikabok ay kumabit sa laman at dugo ni Wang Lin. Naitago ito ng malalim sa loob, at ang tunog ng mga pop ay narinig sa buong katawan niya. Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ng tigas ang kanyang katawan at ngayon ay higit pa sa isang Ancient Dao na katawan. Hindi lamang ito malakas, kundi matibay din, kaya't mahirap itong sirain. Ang mga mata ng taong ito ay hindi sapat na matalim upang magpatahimik ng iba. Kahit na malakas ang katawan na ito, kulang ito sa aura upang magpatahimik ng mundo. Kukunin ko ang mga pira-piraso ng Celestial na espada na nabasag ni Lord Green Devil habang nakikipaglaban sa Celestial Ancestor upang likhain ang aura ng kapangyarihan para sa katawan na ito. Mula ngayon, isang titig mula sa taong ito ay makakapagpatahimik ng mga cultivator. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng kabaliwan. Iniwave niya ang kanyang kaliwang kamay at isang piraso ng metal na kasing laki ng palad ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang piraso ng metal na ito ay gawa sa hindi kilalang material. Isang metal na parang kahoy at isang kahoy na parang metal.
May mga maraming guhit na bumubuo ng madilim na mga karakter. Nang lumitaw ito, nagdulot ito ng walang katapusang enerhiya ng espada na pumuno sa berdeng espasyo. Ang enerhiya ng espada ay umaatungal at bumangga sa buong berdeng espasyo. Ito ay nagdulot ng pagbagsak ng lahat ng berdeng liwanag, at ang mga Scorpion ay humis ng malakas na parang natatakot sila sa piraso ng metal na ito. Agad na lumapit ang piraso ng metal at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Natunaw ito at naging isang gintong aura na kumalat sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang malakas na presyon ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Napakabigat ng pakiramdam, parang solidong presyon. Ang katawan ng matandang lalaki ay nataranta. Sa sandaling ito, hindi pinapalakad ng kanyang origin soul ang katawan ni Wang Lin, kung hindi, mas kakilakilabot pa ang presyon na magmumula sa kanyang kasalukuyang level ng cultivation. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang Green Devil Messengers. Tinitigan nila ang katawan ni Wang Lin nang may matinding seryosong ekspresyon. Bagamat ang katawan ng taong ito ay mula sa Ancient Clan, mas malakas pa ang katawan ni Lord Green Devil kaysa sa Ancient Clan, at mas makapangyarihan ang kanyang cultivation kaysa sa Celestial Clan. Hindi pa rin sapat ang lakas ng katawan ng taong ito. Bagamat hindi ko kayang pagsamahin ang kanyang Ancient at Celestial na kapangyarihan, mas puro ang kanyang bloodline, mas tatanggihan ang kanyang Celestial na kapangyarihan. Upang maiwasan ang pagtanggi, kailangan kong gumawa ng isang hiwalay na ugat upang kapag bumaba si Lord Green Devil, maabot niya ang pinakamataas na cultivation. Bulong ng matandang lalaki. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Ibinangon niya ang kanyang manggas at 4 na dahon, 6 na pil na naglalabas ng amoy ng dugo, isang pulang linya ng dugo, at 3 gray na bato ang lumipad patungo kay Wang Lin. Bawat isa sa kanila ay labis na mahalaga. Kung ipapakita ang mga ito sa publiko, magdudulot ito ng labanan ng mga cultivator. Walang pag-aalinlangan na ginamit ng matandang lalaki ang mga ito kay Wang Lin. Ang mga bagay ay bumagsak sa maraming piraso at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa kanila, ang linya ng dugo ang pinakahalaga. Ayon sa balita, ito ay isang hibla ng buhok mula sa Celestial Ancestor. Mukha itong ordinaryo, ngunit kakaunti lang ang mga bagay sa mundo na sapat ang talas upang putulin ito. Nang pumasok ito sa katawan ni Wang Lin, umikot ito ng 9 na beses sa kanyang katawan. Ang ulo at buntot ay nagtagpo upang bumuo ng pangalawang ugat sa katawan ni Wang Lin. Kung ang origin soul ni Wang Lin ay lumabas mula sa heaven-defying deed, magagamit niya ang parehong ancient na kapangyarihan at celestial na kapangyarihan ng sabay. Isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Kahit na may matinding determinasyon si Wang Lin, nagulat siya sa determinasyon ng matandang lalaki. Ngunit, hindi pa ito ang katapusan. Tiyak na hindi lamang ang mga ilang bagay na ito ang inihanda ng matandang lalaki. Kapag nabuhay na muli si Lord Green Devil, kailangan niya ng isang matalim na yaman na kayang magbukas ng mundo. Hindi ito magiging mabuti kung ito ay panlabas, kailangan itong maging isang panloob na yaman, at tanging ganun lamang magiging kahanga-hanga si Lord Green Devil. Sa loob ng mga hindi mabilang na taon, ang aming pamilya ay naghanap sa buong mundo upang makalap ang higit sa 70,000 iba't ibang uri ng yin materials. Nagbayad din kami ng kahit anong halaga upang makuha ang isang piraso ng kaluluwa mula sa 20 sa mga pinigilang kaluluwa ng Eastern Continent upang pinuhin sila at pagsamahin upang mabuo ang yin blade na ito. Ang blade na ito ay hindi dumaan sa isang immortal astral calamity. Kapag nakayanin na ito ang kalamidad, magiging isang yaman na magpapakulay sa mata ng isang Grand Empyrean. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap ng maliwanag at iniwave ang kanyang kaliwang kamay. Isang malamig na hamog ang pumulibot sa kanya at lumipad patungo kay Wang Lin. Isang hindi nakikitang blade ang tila nagtatago sa loob ng hamog. Ang blade ay mukhang isang kurbadong gulugod, isang nakagugulat na tanawin. Ang yaman na ito ay hindi maaaring ipaloob sa kahit anong imbakan. Magagamit lamang ito sa loob ng katawan. Ang katawan ng taong ito ay nakatakdang sakupin ni Lord Green Devil, kaya itatanim ko ang yin blade na ito sa kanyang kanang braso. Ang blade na ito ay magiging kilala sa buong immortal astral continent balang araw. Ang matandang lalaki ay tiningnan ito ng kabaliwan habang mabilis na pumapasok ang hamog sa katawan ni Wang Lin. Sumugod ito sa kanyang kanang kamay at agad itong naging itim. Parang siya'y pinalamig ng yelong hindi natutunaw. Sa tunog ng pag-crack, isang 9 pulgadang blade ang tumubo mula sa palad ng kanyang kamay. Kabanata 1897 Green Devil Furnace. Noong lumitaw ang talam, isang bagyong naganap sa loob ng berdeng espasyo, narinig ang mga tunog ng pagkabasag, at yelo ang pumuno sa buong espasyo. Ang balabal ng matandang lalaki na may berdeng damit ay gawa sa isang hindi kilalang material. Sa sandaling malapit na ang malamig na hangin, agad itong nablock. Ngunit ang dalawang Green Devil Messenger sa likod niya ay wala ng ganoong misteryosong yaman. Nang malapit na ang malamig na enerhiya, nagbago ang kanilang mga ekspresyon at mabilis na umatras. Ang kanilang mga katawan ay agad na tinakpan ng yelo at pati mga kilay nila ay naging yelo.
Ang kanilang mga mukha ay namutla ng matindi at umungol sila habang umatras. Inactivate nila ang buong kalakasan nila para labanan ang lamig. Ito ay dahil ang Yin Blade ay walang may-ari. Kung si Wang Lin ang magbibigay ng marka sa katawan nito at ginamit ang lakas ng kanyang soul armor, magiging malakas ang Yin Blade at magugulat ang buong mundo, kaya't magdudulot ng pag-iyak ng mga Diyos at multo. Maaari pa nitong tawagin ang mga kaluluwa mula sa 29 na kontinente at magsanib upang makagawa ng isang nakagugulat na pagpipigil, kaya't nahirapan ang dalawang Green Devil Messengers na labanan ng lamig. Ang talam na ito ay kayang makipaglaban sa mga cultivator ng huling bahagi ng Void Tribulant at hindi matatalo. Tanging isang tulad ni Lord Green Devil ang karapat-dapat sa Yin Blade na ito. Ang nakatagong mukha ng matandang lalaki ay naging kakaibang pula. Ang mga mata nito ay puno ng kasab-ikan habang pinapanood ang talam sa kamay ni Wang Lin na bumalik sa laman. Pagkatapos nitong mawala ng walang bakas, hindi niya mapigil ang tumawa. Habang tumatawa, nagsimulang umubo ang matanda ng malakas at umubo pa ng dugo. Siya ay sobrang tanda na at halos wala ng oras. Ang katawan na ito ngayon ay may ika-9 na asensya, mas matibay, ang mga mata ay may kakayahang magpigil, mayroon itong ugat na nabuo mula sa buhok ng Celestial Ancestor, at ang kanang kamay ay naglalaman ng Yin Blade. Halos perpekto na ang katawan na ito. Ngunit mayroon lamang siyang 3 tunay na katawan ng asensya at kulang pa siya ng katawan ng tubig na asensya. Gagamitin ko ang mga paghahanda ng aming pamilya sa mga nakaraang taon upang bumuo ng ika-4 na katawan ng asensya para sa katawan na ito. Hinampas ng matandang lalaki ang kanyang kaliwang kamay. Ang mga bagay sa paligid niya ay kumikislap ng maliwanag. Kaluluwa ng Celestial Sea Mother. Sabi ng matandang lalaki habang hinampas ang kanyang kamay. Isang bola ng kababalaghan ang lumitaw. Isang malinis na aura ng tubig na asensya ang nanggagaling sa bola ng kababalaghan. Hindi matukoy kung ano ang nasa loob, ngunit ang aura ay malakas sapat upang magdulot ng mga alon ng tubig sa loob ng berdeng espasyo. Ang bagay na ito ay ninakaw ng pamilya ng matandang lalaki sa pamamagitan ng isang digmaan ng walang pag-aalinlangan. Ninakaw ito upang matulungan ng Green Devil Scorpion na magpagaling. Ngunit sa oras na ito, inilabas ito ng matandang lalaki ng walang pag-aalinlangan upang gawing perpekto ang katawan ni Wang Lin. Dream Water ng Mortal. Hinampas muli ng matandang lalaki ang kanyang kaliwang kamay at lumabas ang pangalawang bagay. Isang itim na porselanang bote, at isang patak ng tubig lamang ang naruroon. Napakahalaga ng bagay na ito. Itinanim ng matandang lalaki ang patak na ito sa mga pangarap ng hindi mabilang na mga mortal. Pagkalipas ng maraming taon, ito ay nakuha mula sa mga pangarap ng mga mortal. Ang tubig na ito ay isang ilusyon, ngunit naglalaman ito ng pinakamalakas na kapangyarihan ng tubig na asensya. Thou Heart Melting Liquid. Dugo ng Water Celestial. Pinagmulan ng tubig ng langit at lupa. Hinampas muli ng matandang lalaki ang kanyang kamay at ang mga bagay sa paligid niya ay lumipad patungo kay Wang Lin. Nang malapit na, pumutok ang mga ito at pumasok sa katawan ni Wang Lin kung saan ang dugo ay solidified pa. Naglabas ang mga ito ng matinding aura ng tubig na asensya at pinabilis ang lakas ng tubig ni Wang Lin. Ang pagtaas ng lakas na ito ay isang bagay na tanging nakita ni Wang Lin sa Donglin Pool sa ilusyon ng kuweba. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na pakiramdam habang pinapanood ang pagbuo ng kanyang tubig na asensya na katawan patungo sa pagiging kumpleto. Ang mga bagay na nagpalakas sa kanyang tubig na asensya ay sobrang bihira. Kung nais ni Wang Lin na makuha ang mga ito, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 1,000 taon. Ang ilan sa mga bagay na ito ay napakabihira, at hindi alam ni Wang Lin kung saan siya makakakita ng mga pahiwatig kung paano ito makukuha. Ngunit sa sandaling ito, sa pagkakataong ito, bigla nilang lumitaw at pumasok sa kanyang katawan. Biglang nabuo ang outline ng katawan ng tubig na asensya at nagsimula itong mabuo. Ngunit medyo malayo pa ito sa ganap na pagbubuo ng isang tunay na katawan ng asensya. Gayunpaman, dahil tiwala ang matandang lalaki sa pagbubuo ng ika-4 na katawan ng asensya ni Wang Lin, tiyak ay may antas ng tiwala siya. Bumuntot ang matandang lalaki sa dulo ng kanyang dila at umubo ng malakas, sa mukha ng isang malaking bangkos ng dugo. Pagkatapos noon, ang katawan niya na nakatago sa ilalim ng berdeng balabal ay nanginginig. Ang dugong ito ay naglalaman ng kapangyarihan na nakatago sa kanyang pamilya. Bukod dito, ang dugong ito ay naglalaman ng 8 taon ng kanyang buhay. Ang mist ng dugo ay bumalot sa katawan ni Wang Lin. Gayunpaman, hindi tumigil ang matandang lalaki, kinagat ang kanyang mga ngipin at muling umubo ng dugo. Ginugol niya pa ang 8 taon ng kanyang buhay. Ang 2 bangkos ng dugo na ito ay naglalaman ng mana at bakas ng lakas ng buhay mula sa angkan ng matandang lalaki. Sa sandaling ito, ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at ang tubig na asensya ay nagtipon ng malakas. Ang kanyang dugo ay nagsimulang mag-circulate ng mabilis. Sa isang saglit, lumipas ang ilang buwan. Pagkalipas ng ilang buwan, ang aura ng tubig na asensya ay sumabog mula sa katawan ni Wang Lin at nagtipon sa loob ng kanyang katawan upang mabuo ang ika-4 na katawan ng asensya.
Ito na ang katawan ng tubig na asensya. Sa sandaling ito, ang katawan ng asensya ay parang natutulog at walang laman na kalooban. Ngunit hanggat nais ni Wang Lin, maaari niyang kontrolin ito. Ngunit naghihintay pa rin siya. Napanalunan na ni Wang Lin ang bahagi ng laban na ito sa oras. Kung nais niyang magpatuloy sa panalo, kailangan niyang maghintay. Hindi siya dapat tuksuhin ng anumang bagay at maghihintay hanggang sa katapusan. Ang mga hindi mabilang na bagay na ipinaghandaan ng pamilya ng matandang lalaki ay karamihan na nagamit kay Wang Lin. Tanging 4 o 5 bagay na lang ang natira at bawat isa ay naglalabas ng malumanay na liwanag. Ngunit ang matandang lalaki na may malupit na mukha ay puno ng kasabikan. Tila nakalimutan na niya na mayroon lamang siyang higit sa 15 taon upang mabuhay, nakalimutan ang presyo na kanyang binayaran, at nakalimutan kung gaano siya pagod. Ang tanging bagay sa kanyang isipan ay makita ang pagdating ni Lord Green Devil at ang muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Perpekto na ang katawan na ito, magugustuhan ito ni Lord Green Devil. Ngayon ay kailangan nating ihanda pa ito bilang huling paghahanda. Gagawin itong katawan ng alakdan na perpekto para kay Lord Green Devil. Hinampas ng matandang lalaki ang kanyang manggas at lahat ng natitirang materyales ay lumipad patungo kay Wang Lin. Sila ay sumabog at pinalibutan si Wang Lin. Ang berdeng espasyo ay nagsimulang kumilos at ang mga hindi mabilang na alakdan ay gumuho. Naging berdeng liwanag sila at lumipad patungo kay Wang Lin. Ang berdeng espasyo ay nagsimulang lumiit sa paligid ni Wang Lin hanggang ito ay naging isang higanting berdeng hurno. Ang hurno ay may taas na 10,000 talampakan. Para itong isang makalangit na hurno. Buong-buo itong berde at puno ng aura ng mga berdeng alakdan. Naglalaman din ito ng ilang natitirang bihirang bagay na tinago ng matandang lalaki, at ito ay gagamitin upang baguhin ang katawan ni Wang Lin. Green Devil Messengers, gawing apoy ang inyong cultivation upang pag-alabi ng hurno. Umubo ang matandang lalaki at ang kanyang magaspang na boses ay puno ng kasabikan. Hindi nag-atubiling lumapit ang 2 Green Devil Messengers at naupo sa tabi ng berdeng hurno. Ang kanilang mga kamay ay bumuo ng mga seal at ang kanilang mga soul origin ay lumabas. Dumura sila ng malalaking halaga ng origin essence upang gawing apoy at pag-alabi ng hurno. Sa sandaling pinalibutan ng hurno si Wang Lin, ang kanyang katawan ay nanginginig at naglabas ng mga tunog ng pagkabasag. Kasabay nito, ang mga hibla ng berdeng gas ay pumasok mula sa hurno at pumasok sa kanyang katawan. Ang bawat hibla ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya ng mundo. Ito ay hindi aura ng Ancient Clan o Celestial Clan, kundi isang kapangyarihang pag-aari ng mundo. Ang kapangyarihang ito ay pag-aari ng Green Devil Scorpion, ngunit pag-aari din ni Wang Lin. Ang mga hibla ng walang katapusang kapangyarihan ng mundo ay pumasok sa katawan ni Wang Lin at nagtipon sa loob niya. Ang katawan ni Wang Lin ay parang isang walang hanggan na hukay na patuloy na sumisipsip ng kapangyarihang ito. Ang kanyang origin soul ay nakatingin sa kapangyarihan ng mundo sa ilalim ng proteksyon ng heaven-defying bead. Ang mas maraming kasabikan ay kumupkup sa kanyang mga mata, ngunit tiniis niya at hindi ito sinipsip. Sa oras na ito, kailangan lamang niyang mag-isip upang makontrol ang kanyang katawan at sumipsip ng kapangyarihan ng mundo upang mabilis na tumaas ang kanyang cultivation. Ngunit siya ay naghihintay para sa mas maraming kapangyarihan na magtipon sa kanyang katawan. Naghintay siya ng mahigit sa 100 taon para sa pagkakataong ito. Kung ang kanyang origin soul ay lumitaw ng maaga at napansin ng iba, mababawasan ang kanyang swerte. Habang lumilipas ang panahon, mas marami pang kapangyarihan ng mundo ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Sa huli, sumikop at nagtagpo ito sa halos bawat bahagi ng katawan ni Wang Lin, ngunit patuloy pa rin siyang naghintay. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Sa isang saglit, lumipas ang 10 taon. Sa loob ng 10 taon ng oras na ito, ang matandang lalaki na may berdeng balabal ay nakaupo lang sa labas ng berdeng hurno, at ang kanyang mga mata ay pula habang nakatingin dito. Inilaan niya ang kanyang buong buhay dito, at wala siyang gaanong oras. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit gusto niyang maghintay at makita ang sandali ng muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Kahit na may 3 sinag ng liwanag na lumilipad sa loob ng fog na hindi napapansin sa loob ng 100 taon, hindi na inaalintana pa ng matandang lalaki. Ang 3 sinag ng liwanag ay maingat na papalapit. Kilala ni Wang Lin ang mga tao. Ang 3 ito ay ang mga may-ari ng Heavenly Bull Soul Armor. Ang plano ng punong guro ng Wei Sect ay naantala ng higit sa 100 taon dahil sa ilang dahilan at ngayon lamang muling nagsimula. Kabanata 1898 Huling Hininga. Sa labas ng berdeng hurno, ang 2 Green Devil Messengers ay naglalabas ng kanilang orihinal na asensya sa loob ng 10 taon. Ang kanilang mga orihinal na kaluluwa ay labis ng hamina, at hindi na nila kayang tiisin pa ang pagganap nito. Ilang araw ang lumipas, at ang isa sa mga Green Devil Messengers ay nilabas ang huling piraso ng kanyang orihinal na asensya. Naglaho ang kanyang orihinal na kaluluwa at bumagsak ang kanyang katawan. Siya ay patay na. Wala pang kalahating insenso ang lumipas mula nang siya ay mamatay,
at ang orihinal na kaluluwa ng isa pang mensahero ay naglaho rin. Ang pagkamatay ng dalawang Green Devil Messengers na matagal nang kasama ang matandang lalaki ay hindi nagbago ng ekspresyon ng matanda. Ang matandang lalaki ay naglalabas ng amoy ng kamatayan at nasa isang semi-dead na estado. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kalooban, malamang ay patay na siya. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kasiyahan na tumagal ng 10 taon ay hindi pa rin humuhupa. Ang kanyang kasiyahan ay patuloy na lumalaki hanggang sa ito ay sumabog sa sandaling ito. Ang kanyang mahina na katawan ay biglang napaluhod mula sa pagkakaupo at tinitigan ng langit. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan at sinigaw niya gamit ang kanyang magaspang na tinig. Sa aking pagkakakilanlan bilang GC ng Green Devil Scorpion, tinatawag ko si Lord Green Devil na magising at bumaba, inihanda ng luma kong alipin ang katawan na ito para i-possess ni Lord Green Devil. Nagsimula ang matandang lalaki na magbigkas ng isang sinaunang mantra sa isang banyagang wika. Di nagtagal, ang kanyang tinig ay umabot sa buong paligid. Ang gusali ng mga alakdan ay nagsimulang mag-vibrate ng dahan-dahan. Habang ang alikabok ay lumilipad sa hangin, isang malakas na aura ng kaluluwa ang tila nagising at dahan-daang kumalat. Tumangala ang matandang lalaki na may kasiyahan. Habang patuloy na nanginginig ang gusali ng mga alakdan, 9 na hibla ng berdeng usok ang nagtipon mula sa 9 na magkaibang direksyon. Ang berdeng usok ay nagtipon sa itaas ng hurno at bumuo ng isang higanting anino. Ang anino na ito ay may sukat na libu-libong talampakan. Isa itong berdeng alakdan. Ang alakdan na ito ay puno ng mga peklat at ang aura nito ay mahina. Ngunit naglalabas ito ng hindi maipaliwanag na presyon, at sa ilalim ng pressure na ito, ang buong Green Devil Continent ay tila nanginginig. Ang anino na ito ay bahagi ng pangunahing kaluluwa na pinipigilan. Ang pangunahing kaluluwa nito ay hindi makalabas, maaari lamang mag-produce ng isang hibla ng kaluluwa. Ngunit kapag ang hiblang kaluluwang ito ay nagkaroon ng katawan, maaari nitong maabsorb ang pangunahing kaluluwa na nakapailalim at ganap na mabuhay muli. Ang higanting kaluluwa ng alakdan ay dahan-daw ang binuksan ang mga mata nito na matagal nang nakapikit. Ang mga mata nito ay malamig at walang awa at naglalabas ng aura na parabang ito ay mataas kaysa lahat. Tinitigan nito ang mga tao sa ibaba. Ikaw ba ang tumawag sa aking Lord? Isang labis na malamig na tinig ang umalingaw sa buong mundo. Ang boses nito ay parang batas at agad na yumunig sa buong mundo. Ngunit, kahit na ganoon, hindi nakatago ang kahinaan ng alakdan. Ito ay sobrang hina na maaari itong bumagsak sa isang banayad na simoy ng hangin. Ang katawan ng matandang lalaki ay nanginig at yumuko sa harap ng kaluluwa. Ang luma kong alipin ay bumabati kay Lord Green Devil. Lord Green Devil, inihanda ko ang perpektong katawan para i-possess ni Lord. Walang natirang divine sense o orihinal na kaluluwa, kaya't hindi ito makakasagabal sa possession ni Lord. Ang matandang lalaki ay labis na nasisiyahan at hindi na magaspang ang kanyang tinig. Alam ng matandang lalaki na ang Green Devil Scorpion ay sobrang hina matapos mapigilan, at ito ay narito lamang bilang isang hibla ng kaluluwa. Kaya naman, paulit-ulit niyang inihanda at sinubok ang lahat. Kung may natirang orihinal na kaluluwa sa katawan, magdudulot ito ng problema sa possession. Ang problemang ito ay maaaring magresulta sa pagkatalo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, at ang mahinang Green Devil Scorpion ay maaaring mapinsala ng husto. Matapos magsalita ang matandang lalaki, ang higanting katawan ng Green Devil Scorpion ay dahan-daang lumingon. Tinitigan nito ang berdeng hurno at nagmistulang matigas ang tingin nito nang makita nito si Wang Lin sa loob ng hurno. Ang tingin ng alakdan ay dumaan sa katawan ni Wang Lin ng 9 na beses, ngunit kahit na ito, hindi nito nakita ang heaven-defying bid, lalong hindi ang kaluluwa ni Wang Lin na nagtatago sa loob. Matapos ang matagal na panaho, tinanggal ng kaluluwa ng alakdan ang tingin nito. Nakaluhod ang matandang lalaki at masigasig na nagsabi, Lord Green Devil, ang luma kong alipin ay natapos na ang transformation ayon sa mga kahilingan ni Lord. Wala nang bakas ng orihinal na kaluluwa. Ikaw, ay napakabuti. Pagkatapos magbalik loob ang Lord na ito, ikaw ay bibigyan ng gantimpala. Nagpadala ang higanting kaluluwa ng alakdan ng mga alon at bigla itong kumilos. Sa isang kisap mata, tumagos ito sa berdeng hurno at mabilis na lumapit kay Wang Lin. Ang kaluluwa ni Wang Lin na nakatago sa loob ng heaven-defying bead ay hindi pa rin gumalaw. Matapos ang 10 taon, siya ay patuloy na naghintay. Hindi lamang siya naghihintay ng kapalaran upang mapahusay ang kanyang katawan, mayroon siyang mas matapang na ideya. Ang matandang lalaki ay nagpakita ng labis na pag-iingat at paulit-ulit siyang sinubok. Ipinakita nito na kung may natirang orihinal na kaluluwa sa loob ng katawan, magiging sanhi ito ng kabiguan ng possession. Maaari itong magresulta sa hindi pagkabuhay muli ng Green Devil Scorpion. Dahil dito, magtaya siya hanggang sa dulo. Naghihintay siya para sa pagdating ng Green Devil Scorpion. Kung gusto nitong lumunin siya, siya rin ay lalamon dito. Ang kaluluwa ng alakdan ay mukhang malakas, ngunit sa katunayan, ito ay matinding nasugatan na at patuloy pang pinipigilan.
Gayun din, ang tanging narito ay isang hibla lamang ng pangunahing kaluluwa nito. Hindi agad pumasok ang kaluluwa ng alakdan sa katawan ni Wang Lin, kundi maingat na inabsorb ito matapos makapasok sa katawan ni Wang Lin. Dahan-dahan ang paglipas ng panahon. Sa isang iglap, 3 araw ang lumipas. Matapos obserbahan ng 3 araw, dahan-dahan itong pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang ingat na ipinakita nito ay parang kahit anong bagay ay magtutulak dito upang tumakas agad. Hindi nakita ng alakdan ang kaluluwa ni Wang Lin, ngunit nakita ni Wang Lin ito. Pinanood ni Wang Lin ang kaluluwa ng alakdan na dahan daw ang pumapasok sa kanyang katawan at kumakalat, ngunit hindi ito nagsimula ng possession. Ang ingat ng alakdan ay umabot sa sukdulan. Ipinapakita nito kung gaano ito kaina. Hindi gumalaw ang kaluluwa ni Wang Lin. Naghihintay siya. Kung umatake siya ngayon, mabilis aalis ang kaluluwa ng alakdan dahil hindi pa nagsisimula ang possession. Kapag nagsimula na ito, hindi na ito madaling aalis, at iyon ang magiging pinakamagandang pagkakataon ni Wang Lin. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay nagbigay ng malamig na tingin. Hindi niya alam kung anong magiging kalagayan ng kanyang cultivation pagkatapos niyang lamunin ang kaluluwa ng alakdan, ngunit may pakiramdam siya na magiging isang malaking kapalaran ito para sa kanya. Mayroon siyang sapat na pasensya upang gawing pain ang kanyang katawan upang makuha ang kapalarang ito. Sa labas ng berdeng hulno, ang matandang lalaki ay patuloy na naghihintay ng masigasig. Naghihintay siya para matapos ang possession ng Green Devil Scorpion. Kung makita niyang kumpleto ang possession, tiyak na siya'y ngingiti papuntang ilalim ng lupa. Ang kaluluwa ng Green Devil Scorpion ay tila nawala ng pasensya pagkatapos ng 7 araw. Isang malaking bahagi ng katawan nito ang pumasok sa katawan ni Wang Lin at sinakop ang mahigit 70% ng katawan ni Wang Lin. Tila nakapagpahinga na ito, at nagsimula ang possession. Ang kaluluwa nito sa loob ng katawan ni Wang Lin ay mabilis na kumalat patungo sa utak ni Wang Lin. Nang pumasok ito sa utak ni Wang Lin, wala itong nakita kahit anong bakas ng orihinal na kaluluwa. Agad itong naging masaya. Matapos maghintay ng napakahabang panahon para sa perpektong pagkakataon na ito, maaari na nitong simulan ng possession. Hindi maipaliwanag, kahit na ang katawan ng isang cultivator mula sa Immortal Astral Continent ay walang orihinal na kaluluwa, hindi ito maaaring ay possess ng alakdan dahil sila ay ipinanganak dito. Maaari lamang nilang possessin ang katawan ng isang cultivator na hindi ipinanganak dito, tulad nila mismo. Sa sandaling ito, hindi na nito ipinagpaliban ng anumang bagay, at isang malaking bahagi ng kaluluwa nito ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang anino ng isang alakdan ay dahan daw ang nabuo sa utak ni Wang Lin. Kapag ganap na itong nabuo, matatapos na ang possession nito. Ngunit, nang kalahating anyo na ang anino na ito, bigla nang sumabog ang kaluluwa ni Wang Lin mula sa heaven-defying being. Sa sandaling lumitaw siya, tumalon siya patungo sa kanyang ulo, kung saan nabubuo ang anino ng alakdan. Pagdating niya, agad niyang sinimulan itong lamunin. Walang anumang spell o kapangyarihan, tanging ang kapangyarihan ng walang kalaban-laban na pagsipsip. Nagsigaw ang kaluluwa ng alakdan. Hindi nito inaasahan na may orihinal na kaluluwa pa pala sa loob ng katawan na ito. Hindi siya handa sa biglaang paglitaw ni Wang Lin. Bagamat sobrang hina ng kaluluwa ng alakdan, naging malupit ito nang magsimula si Wang Lin na lamunin ito. Nagsimula itong labanan ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin, at isang matinding labanan ng pagsipsip ang nagsimula sa loob ng katawan ni Wang Lin. Ngunit hindi handa ang alakdan, samantalang si Wang Lin ay naghanda ng higit sa 100 taon. Naging baliw si Wang Lin at desperadong nilamon ito. Mabilis na lumipas ang oras. Matapos ang isang insenso, ang labanan ng pagsipsip sa pagitan ni Wang Lin at ng kaluluwa ng alakdan ay umabot sa isang delikadong punto. Patuloy na umiiyak ang kaluluwa ng alakdan. Mahina ito, at dumating lamang ito na may bahagi lamang ng kaluluwa nito. Laban kay Wang Lin, na naghanda ng higit sa 100 taon, unti-unti itong natatalo. Hindi naramdaman ng mga tao sa labas ang delikadong labanan sa loob ng katawan ni Wang Lin. Ang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal ay sabik na tumingin sa hurno at sa kaluluwa ng alakdan na halos pumasok na sa hurno. Ang kaluluwa ng alakdan ay nanginig at nagulat ang matandang lalaki. Ito ay, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit nanginginig si Lord Green Devil habang nagaganap ang possession, parang may mali. Ngunit agad na nakaramdam ng ginhawa ang matandang lalaki. Sigurado akong hindi nasiyahan si Lord sa katawan at inire-remodel ito habang nagaganap ang possession. Habang patuloy siyang nag-iisip, mas naging makatarungan ito sa kanya, at mas lalo siyang ngumiti. Ang personal na pag-transform ni Lord Green Devil ay nagpapakita ng halaga ng katawan na ito. Lalong lumawak ang kanyang ngiti habang tinitingnan ang nanginginig na kaluluwa ng alakdan sa ibabaw ng hurno. Sa loob ng katawan ni Wang Lin, sila ni Wang Lin at ang kaluluwa ng alakdan ay naglaban na sa hindi bababa sa 10,000 beses. Siya ay naging mas baliw at mas baliw pa. Naghintay siya at naghanda ng higit sa 100 taon. Paano niya pahihintulutan ang kaluluwa ng alakdan na magtagumpay sa pag-divorce sa kanya?
Ang kabaliwan ni Wang Lin ay nagdulot ng matinding takot sa kaluluwa ng alakdan. Mahina na ito, at pagkatapos ng walang katapusang pagsipsip, nagpapakita ito ng mga palatandaan ng pag-atres. Matagal na panahon ang inabot para makonsentra ang hibla ng kaluluwang ito. Kapag naglaho ito, wala nang pagkakataon upang magising. Sa ngayon, galit na ito sa pamilya ni JC. Mula sa pananaw nito, lahat ng ito ay dahil kay JC. Nang magdesisyon itong umatras, ang kaluluwa ng alakdan ay sumigaw ng tahimik at mabilis na umatras. Ngunit si Wang Lin ay sumunod at patuloy na nagsipsip ng buong lakas. Dahil dito, lalo pang natakot ang kaluluwa ng alakdan. Mabilis itong umatras at sa wakas ay iniwan ang ulo ni Wang Lin. Nang malapit nang umalis ang kaluluwa ng alakdan sa katawan ni Wang Lin, si Wang Lin ay dumakma ng isang malalaking pagsipsip na nagdulot ng isang sigaw mula dito. Mabilis itong lumabas mula sa katawan ni Wang Lin, ngunit ang malaki nitong katawan ay lumiit ng kalahati. Nang nasa labas na ito, mabilis na tumakas sa kalangitan na puno ng takot. Nakita ito ng matandang lalaki na nakasuot ng berdeng balabal. Nagulat siya at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Matapos umalis ang kaluluwa ng alakdan, agad na bumalot ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin sa kanyang buong katawan. Nakaupo siya sa loob ng berdeng hurno, at binuksan ang kanyang mga mata matapos ang mahigit 100 taon. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, umugang ang mundo. Ang berdeng hurno sa paligid niya ay bumagsak at naging mga pira-pirasong fragment, at agad na nagkabasag ng tumalon si Wang Lin sa ere. Fire Essence True Body. Ang sigaw ni Wang Lin. Isang dagat ng apoy ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata at isang Fire Essence True Body na kamukha niya ang lumitaw sa likod niya. Thunder Essence True Body. Ang sigaw ni Wang Lin, at kumidlat sa kanyang kaliwang mata. Ang Thunder Essence True Body na nabuo mula sa Sect Master ng Devil Dao Sect ay nag-integrate sa kalooban ni Wang Lin at lumitaw sa likod niya. Earth Essence True Body. Sumigaw si Wang Lin patungo sa langit. Ang dilaw na liwanag ay lumabas mula sa kanyang 108,000 na mga pores at bumuo ng kanyang pangatlong Essence True Body sa likod niya. Water Essence True Body. Ang Water Essence True Body ay nag-fuse sa dugo ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang mga ugat ni Wang Lin ay namaga at isang anino ang lumitaw sa likod niya. Mabilis itong naging kanyang ika-4 na Essence True Body. Matapos lumitaw ang 4 na Essence True Bodies, ang aura ni Wang Lin ay nakakagulat. Ang kanyang cultivation level ay nanatili pa rin, ngunit kailangan lamang niyang magpakalma at ang kanyang cultivation level ay mabilis na tataas sa isang pag-iisip. Ngunit ngayon, hindi ito ang tamang panahon upang magpakalma. Matapos lumitaw ang 4 na Essence True Bodies, ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng isang pagsabog ng gintong liwanag. Ang gintong liwanag na ito ay naglalaman ng isang puwersa ng pagpapatahimik, at tinitigan niya ang tumatakbong kaluluwa ng alakdan. Ang kaluluwa ng alakdan ay sumigaw. Nararamdaman nito ang aura ng Celestial Sword mula sa Celestial Ancestor. Ang kaluluwa nito ay nanginginig matapos tumitig sa kanya ang mga mata na iyon. Mahalaga ang oras. Hindi nagatubili si Wang Lin at itinaas ang kanyang kanang kamay. Isang matalim na sakit ang naramdaman habang lumabas ang 9 na pulgadang yin blade mula sa kanyang kanang palad. Ang isang blade ay lumabas mula sa bawat kanang palad ng bawat Essence True Body, at ang mga ito ay lahat sumugod patungo sa kaluluwa ng alakdan. Habang pinapanood ng matandang lalaking nakasuot ng berdeng kasuotan ang lahat ng ito, dumudugo siya at umubo ng malakas. Lumuluwag ang kanyang mga mata at namatay siya dahil sa galit. Inabot siya ng galit hanggang sa mamatay. Kabanata 1899 Pag-aalay. Hindi. Ito ang mga huling salitang iniwasiwas ng matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba bago siya mamatay. Sa kanyang karunungan, malinaw na nauunawaan niya ang nangyari. Napanood niyang gamitin ni Wang Lin ang mata ng pagsupil at ang yin blade na ibinigay niya kay Wang Lin laban sa berdeng alakdan. Ang tagpong ito ay sapat upang magalit siya at magdulot ng atake sa puso. Wala na siyang gaanong natitirang buhay, kaya't damyugo siya mula sa bibig at namatay. Ibinigay niya kay Wang Lin ang isang matibay na katawan, mga mata upang supilan ang buong mundo, isang ugat na nilikha mula sa buhok ng Celestial Ancestor, ang yin blade, at ang asensya ng lupa. Bukod pa rito, tinulungan pa niyang mabuo ni Wang Lin ang 2 katawan ng asensyang totoo. Ang lahat ng ito ay ibinigay niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki dahil sa galit at puno ng napakabigat na puot. Kahit na siya'y patay na, ang galit ay nanatili, tila ang galit mismo ay magiging isang multo. Wala nang oras si Wang Lin upang magbigay pansin sa patay na matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba. Tumalon siya pasulong at itinaas ang blade na naging kanang kamay niya. Gaya ng kanyang 4 na katawan ng asensyang totoo, ginawa nila ang parehong hakbang. Walang awa niyang pinutol ang tumatakbong kaluluwa ng berdeng demonyong alakdan. Ang kaluluwa ng berdeng demonyong alakdan ay naglalaman din ng walang katapusang galit. Kinamumuhian nito ang matandang lalaki sa berdeng robo dahil sa kung anong nangyari sa kanya.
Ngunit patay na ang matandang lalaki, kaya wala itong mapaglalabasan ng galit. Hindi rin ito makapaghiganti sa sandaling ito ng panganib. Tanging ang pagtakas lamang ang natira. Mula sa malayo, isang nakakagulat na tagpo ang nasaksihan. Ang berdeng pagan ay patuloy na gumuho at ang mga piraso nito ay nagkalat. Ang kaluluwa ng berdeng alakdan ay sumisigaw habang tumatakbo. Sa likuran nito, ang puting buhok ni Wang Lin ay pumapailan lang habang tinutugis ito gamit ang isang makapangyarihang aura. Itinaas niya ang blade sa kanyang kamay na may lakas upang wasakin ang langit at lupa at pinutol ito gamit ang kanyang apat na katawan ng asensyang totoo. Sa sandaling iyon, may mga alon na umalimbakay at tatlong sinag ng liwanag ang lumapit. Ngunit, nang lumantad sila, natarante sila. Nagmamasid sila sa nangyayari na may pagkabigla. Ang tatlong dumating ay ang ibang mga may-ari ng Heavenly Bull Soul Armor na kasama ni Wang Lin. Sina Yun Yifeng, Tang Jia, at ang matandang lalaki na si Edge Cloud. Ang tatlo ay dumating sa Green Scorpion Temple sa isang hindi malamang dahilan pagkatapos ng 100 taon. Ang paglalakbay papunta sa templo ay labis na mahirap, ngunit nang makarating sila, naging maayos ang lahat. Walang anumang nangyari at nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng templo. Ngunit, ang sumalubong sa kanila ay ang kaluluwa na kumikilabot ng puso. Wang Lin. Nandyan siya. Nagulat sina Yun Yifeng at Tang Jia. Hindi ba siya namatay? Ang mga mata ni Edge Cloud ay kumurap at puno ng pagkabigla. Ang blade ay bumagsak at kumislap, habang ang sigaw ng kaluluwa ng alakdan ay umabot sa sukdulan. Nanginginig ito at nais magtanggol, ngunit hindi lang ang blade ni Wang Lin ang kailangan nitong harapin pati na rin ang mga blade ng kanyang apat na katawan ng asensyang totoo. Nang dumaan ang unang blade, kumulo ang kaluluwa ng alakdan at sinubukan nitong umiwas. Dumating ang pangalawa at pangatlong blade, ngunit hindi na nito maiwasan ang lahat ng ito. Bigla itong umiwas at nagbuga ng malaking halimuyak ng berdeng usok habang ang ika-4 at ika-5 blade ay bumagsak. Narinig ang malalakas na kalabog sa buong mundo. Ang kaluluwa ng alakdan ay sumigaw ng matinding sakit habang nahati ito sa 6 na bahagi ng 5 blades. Ang 4 na bahagi ay isinuso ni Wang Lin. Naging mga hibla ng usok na pumulibot kay Wang Lin, kaya't siya ay nagmukhang isang Diyos. Ang natirang 2 bahagi ay mabilis na tumakas at lumayo, sumisigaw habang naglalaho sa loob ng gusali ng alakdan, at hindi alam kung saan sila napunta. Unti-unting kumalma ang paligid. Tanging ang mga paghinga ni Yun Yifeng at ng kanyang mga kasama ang malinaw sa katahimikan ng templo ng alakdan. Si Wang Lin ay nakalutang doon at ang usok sa kanyang paligid ay agad na naging 7 hibla ng kaluluwa na pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang kanang kamay ay nanatiling isang blade at ang kanyang 4 na katawan ng asensyang totoo ay nakatayo ng malamig. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Yun Yifeng at sa kanyang mga kasama. Umalis. Hindi siya nagsalita ng marami at ito lang ang nasabi niya. Ngunit, nang magsalita siya, isang nakakagulat na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nang magtagpo ang kanyang mga mata sa kanila, naramdaman ni Yun Yifeng na parang may puwersa na tumatagos sa kanyang puso. Tila ba kayang basahin ni Wang Lin ang lahat ng kanyang lihim, at nagkaroon siya ng ilusyon na siya ay pinipigilan. Buti na lang, nawala ang pakiramdam na iyon pagkaraan ng isang sandali. Kung hindi, baka hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang panginginig. Ang parehong pakiramdam ay bumalot sa isipan ni Tang Jia. Siya ay napakaputla habang nakatingin kay Wang Lin. Hindi siya makapaniwala na ang tingin ni Wang Lin ay kasing nakakatakot matapos ang 100 taon. Ang tingin na iyon ay naglalaman ng matalim na puwersa na kayang magpunit ng buong mundo. Naglalaman ito ng puwersa ng pagsupil na maaaring magpabagsak ng kahit sino na tinamaan nito. Kung ikukumpara sa dalawa, mas matindi ang naramdaman ni Edge Cloud. Nakipaglaban siya kay Wang Lin noon, at hindi siya pinalampas ni Wang Lin. Nang siya ay matawag ng mga mata ni Wang Lin, ramdam niyang parang may bigat sa kanyang dibdib at napaatras siya ng 3 hakbang. Nagmukha siyang napakaputla at ang kanyang noo ay puno ng pawis. Ang malalakas na kalabog ay sumisigaw sa kanyang mga tenga at naramdaman niyang siya ay iniwan ng mundo. Nag-iisa siya at pinipigilan ng langit. Pakiramdam niya, ang langit na nagpigil sa kanya ay ang mga mata ni Wang Lin. Tila ba may espada sa mga mata ni Wang Lin na hindi pa lubusang nagpakita. Kapag ito ay nagpakita ng buo, tiyak na siya ay mapapunit ng espada na iyon. Ang pakiramdam na ito ay napakalakas na halos mabaliw siya. Bago pa siya tuluyang mag-collapse, narinig niya ang mga salita ni Wang Lin na parang batas ng mundo. Nagmadali siyang umatras at tanging nang siya ay nakalayo ng libu-libong kilometro, doon lang siya nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ang kanyang buong katawan ay nabasa ng pawis, at siya ay may malamig na pakiramdam. Si Yun Yifeng at Tang Jia ay umatras din. Hindi sila pinipigilan ni Wang Lin, kaya't hindi kasing kahihiyan ng kay Edge Cloud ang kanilang pag-urong. Ngunit si Yun Yifeng ay labis na nanghihinayang. Hindi niya akalain na makikita niya si Wang Lin dito pagkatapos ng 100 taon at masaksihan ang ganitong tagpo. Tahimik na nagmuni-muni ang tatlo at dahan-daang umatras.
Hindi nila iniwan ang templo ng alakdan, ngunit tumigil sila ng malayo kay Wang Lin. May misyon pa silang kailangang tapusin, at hindi pa ganap na winasak ang templo ng alakdan. Gayunpaman, ang presensya ni Wang Lin ay nagbigay sa kanila ng takot na kumilos ng pabigla-bigla. Tumingin si Tang Jie sa malayo, at may kalituhan pa rin sa kanyang mga mata. Tahimik siya at ang kanyang isipan ay magulo. Si Wang Lin ay tumayo sa hangin at tumingin sa patay na matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba. Napakalma siya. Malaki ang tulong na ibinigay ng taong ito sa kanya, ngunit ang lahat ng layunin nito ay para patayin si Wang Lin. Hindi alintana kung gaano karaming mga biyaya ang ibinigay ng taong ito, hindi nararamdaman ni Wang Lin ang anumang utang na loob. Nang malapit na niyang ilihis ang kanyang tingin, bigla siyang huminga ng malalim at muling tumingin. Nakakita siya ng isang hibla ng itim na usok na lumabas mula sa katawan ng matandang lalaki at naging isang ulap na kasing laki ng palad sa kanyang ulo. Ang ulap na ito ay puno ng puot at malamig na malamig. Agad nitong pinalamig ang paligid. Isa itong. Nag-isip si Wang Lin at iniunat ang kanyang divine sense patungo sa itim na usok. Nang makalapit ang divine sense niya, isang mahinang tinig na parang galit ang umabot sa kanyang isipan. Ayoko, ayoko. Ang tinig na ito ay napakalakas, kaya't napaatras si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Kaluluwa ng multo. Nabuo ng taong ito ang isang malakas na kaluluwa ng multo pagkatapos niyang mamatay. Ang kaluluwa ng multo na ito ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa Void Tribulant Cultivator mula sa Extreme Sky Prairie. Isa itong pinakamataas na uri, malapit na sa perpektong kalidad. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at agad niyang ipinalo ang kanyang manggas. Ang kaluluwa ng multo na nilikha ng matandang lalaki ay tumira papunta kay Wang Lin at iniimbak niya ito. Sa kaluluwa ng multo at ang kaluluwa ng multo mula sa Extreme Sky Prairie, tiwala si Wang Lin na makakagawa siya ng isang halos perpektong ghostly sail. Gamit ang ghostly sail na ito at ang vice ghost sail na mayroon si Wang Lin, maaari niyang ipakita ang mga illusion spell na halos perpekto ang kalidad. Hindi lang ibinigay ng matandang lalaki kay Wang Lin ang maraming biyaya, ibinigay pa niya ang sarili niya kay Wang Lin sa huli. Matapos ilagay ang ghostly sail, nagkaroon si Wang Lin ng kakaibang ekspresyon. Tumingin siya sa matandang lalaki na nakasuot ng berdeng roba na may kalituhan at pagkatapos ng ilang sandali, nagbunyi siya ng malalim na hininga. Ipinagpag niya ang kanyang manggas at ang katawan ng matandang lalaki ay naglaho sa alabok, na iniwan lamang ang berdeng roba. Hinawakan ng berdeng roba, iniskan ng divine sense ni Wang Lin ito. Ang bagay na ito ay napaka-espesyal. Hindi kayang penetrehin ng kanyang divine sense ito o makita kung ano ang nasa loob. Pagkatapos mag-isip sandali, inilagay ni Wang Lin ang tanging bagay na iniwan ng matandang lalaki, ang berdeng roba. Dahil dito, masasabi na ibinigay ng matandang lalaki ang lahat kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Nagpakita ng mga senyales ng pagtaas ng kanyang level ng cultivation. Malalim siyang huminga at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Ngayon, tingnan natin kung gaano kataas ang maaabot ng aking level ng cultivation. Masyado pa akong mababa noon. Sana't makatatayo ako ng mataas sa Immortal Astral Continent pagkatapos nito. At ang Devil Dao Sect, may sumpa akong hindi nakakalimutan sa loob ng 100 taon. Si Wang Lin ay puno ng galit. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga ulo ng tao na kilala niya. Lahat sila ay mga taong kilala niya mula sa Extreme Sky Prairie. Kabanata 1900 Pagtaas ng antas ng pagtatanim. Umuupo siya at ang apat na tunay na katawan ng asensya ay nagbabantay sa kanya. Sa mga apat na katawan ng asensya, maayos na mapapataas ni Wang Lin ang kanyang antas ng pagtatanim sa loob ng tahimik na templo ng alakdan. Narating na niya ang tuktok ng Spirit Void gamit ang 8 asensya, at isa sa mga ito ay naging isang tunay na katawan ng asensya. Ngayon, iba na ang lahat. Si Wang Lin ay may 3 tunay na katawan ng asensya at nakuha rin niya ang kanyang ikasyam na asensya. Napakahalaga ng ikasyam na asensyang ito ang susi sa pagtaas ng antas ng pagtatanim ni Wang Lin. Mayroon na siyang 9 na asensya, buhay at kamatayan, karma, totoo at peke, restriction, pagpatay, kidlat, apoy, tubig, at lupa. Magmadali patungo sa Arcane Void. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at kumuha siya ng malalim na hininga. Ang 4 na tunay na katawan ng asensya sa paligid niya ay naglalabas ng aura ng asensya sa kanyang katawan. Ang 9 na asensya sa loob niya ay mabilis na umiikot at tumungo siya patungo sa Arcane Void. Ang Spirit Void at Arcane Void ay magkaibang hakbang lang, ngunit ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Ang pag-abot sa yugto ng Arcane Void ay nangangailangan ng pag-unawa sa langit at pagkakaroon ng kahit isang ethereal na asensya. Kapag narating niya ang yugto ng Arcane Void, papasok siya sa hanay ng mga makapangyarihan. Bukod pa sa mga sekta at faction, ang isang cultivator ng Arcane Void ay itinuturing na napakamakapangyarihan pa rin sa Immortal Astral Continent. Ang pinakamahalaga,
pagkatapos maabot ang Arcane Void, makakapagtanghal siya ng mga misteryosong spell. Bagamat hindi ito gaanong kapaki-pakinabang kay Wang Lin, ang pagkakaroon ng Arcane Void ay isang malaking hakbang sa kanyang pagtatanim. Ang siyam na asensya sa kanyang katawan ay patuloy na umiikot at ang antas ng pagtatanim ni Wang Lin sa huling bahagi ng Spirit Void ay biglang tumaas. Ang bilis ng pagtaas na ito ay nakakatakot, at sa isang iglap, isang ilusyon ang lumitaw sa itaas ni Wang Lin. Isang ulap ito, at umiikot ito upang maging isang vortex. Mukhang tumutugma ito sa bilis ng mga asensya ni Wang Lin na napakabilis. Ang pinagmulan ng kaluluwa ni Wang Lin ay tila dumaan sa isang metamorphosis at naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Bagamat ang liwanag na ito ay mula sa loob ng kanyang katawan, para itong lumalabas sa pamamagitan ng kanyang balat. Sa ngayon, si Wang Lin ay parang transparent, at puno siya ng hindi maipaliwanag na kabiganian. Sa sandaling iyon, pumutok siya mula sa tuktok ng Spirit Void at pumasok sa unang yugto ng Arcane Void. Sa sandaling pumasok siya sa unang yugto ng Arcane Void, maraming bagay sa mundong ito ang nagbago para kay Wang Lin. Maraming bagay na kinakalito siya ay naging malinaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng karunungan. Para sa akin, ang Arcane Void ay isang transition lamang. Ang layunin ko ay magdamaw ng Void Tribulan. Bulong ni Wang Lin. Tulad ng sinabi niya, ang Arcane Void ay isang transition stage lamang. Nakakuha siya ng isang malaking pagkakataon, lalo na ang lakas ng mundo na nagtipon sa loob niya mula sa Berdeng Pogan. Kapag na-absorb ito ng kanyang pinagmulan na kaluluwa, magiging mas malaki ang pagtaas ng kanyang antas ng pagtatanim. Ang pinakamahalaga, mayroon si Wang Lin ng siyam na asensya, at kailangan niyang pagsamahin ng mga ito sa isa. Kung magagawa niya ito, kaya niyang labanan ng siyam na Arcane Tribulants. Kapag nakaraan niya ang Arcane Tribulants, magiging isang Void Tribulant na cultivator na si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Matagal na siyang naghihintay ng isang pagkakataon tulad nito, at hindi niya ito palalampasan. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha si Wang Lin ng malalim na hininga, bumuo ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay, at itinutok ang kanyang daliri. Ang siyam na asensya, magbalik sa isa. Itinutok niya ang daliri at ang Fire Essence True Body, ang Earth Essence True Body, at ang Water Essence True Body ay nayanig. Malaking halaga ng enerhiya ng asensya ang kumalat mula sa kanilang mga noo. Ang tatlong aura ng asensya ay umiikot sa harap ni Wang Lin. May apoy, lupa, at tubig na gumagalaw sa loob ng vortex. Ang tatlong ito ay kabilang sa 5 elemento. Kapag nagsama-sama ang tatlong ito, makakatulong ito sa akin upang makarating sa kalagitnaan ng Arcane Void. Lahat sila ay may mga tunay na katawan ng asensya, kaya kapag nagsama sila, magiging mas malakas pa ang mga tunay na katawan ng asensya. Ang mga mata ni Wang Lin ay naglalaman ng kakaibang liwanag habang binubuo ang mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Ang tatlong asensya sa harap niya ay umiikot ng mas mabilis. Ang apoy ay sumabog, ang tubig ay sumik, at ang lupa ay nayanig. Patuloy na nagsalpukan ng tatlong asensya ng 5 elemento habang umiikot sila. Isang malakas na dagandong ang umabot, ngunit hindi nag-fuse ang tatlong asensya, bigla silang kumalat. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at kinagat niya ang dulo ng kanyang dila upang magbuntis ng dugo. Ginamit niya ang kanyang dugo bilang pandikit at nagsimulang kontrolin ang tatlong asensya upang magsanib muli. Ang tubig at apoy ay magkasalungat, ngunit gagamitin ko ang lupa bilang medium. Ang lupa ay kayang ilibing ang tubig at kayang ilibing ang apoy. Gamit ang aking asensya ng dugo na naglalaman ng aking kalooban, hindi ako naniniwala na hindi magsasama ang tatlong asensyang ito. Ang sigaw ni Wang Lin at mabilis niyang nabuo ang mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Ang tatlong asensya ay umuugong sa loob ng vortex sa harap niya, at ang malalakas na dagandong ay umabot. Patuloy na nagbabago ang imahe sa loob ng vortex. Minsan ay isang nakakatakot na baha, at minsan ay isang dagat ng apoy. Ngunit, kahit na ito ay tubig o apoy, pareho silang tinatakpan ng isang rolling sandstorm. Habang lumilipas ang oras, ang imahe sa loob ng vortex ay mabilis na nag-flash. Ilang buwan ang lumipas, umubos si Wang Lin ng 7 beses, ngunit nagpakita ng mga palatandaan ng pagsanib ang mga asensya. Si Wang Lin ay naging mas alerto habang pinapalakas ang tatlong asensya upang magsalupungan ng daan-daang at libong beses. Pumasa ang 7 araw. Isang malakas na dagandong ang umabot at ang tatlong asensya ay nagsimulang magsanib. Ang mga imahe ng buhawi, baha, at apoy ay mabilis na nag-flash hanggang mag-overlap sila upang bumuo ng isang kumpletong imahe. Ang imaheng ito ay may lupa sa gitna, may dagat ng apoy sa itaas, at may umuungal na baha sa ibaba. Sa sandaling makumplito ang imaheng ito, nagsimula ng magsanib ang tatlong tunay na katawan ng asensya matapos mag-synthesize ang mga aura nila. Ito ang pagsasanib ng tatlong tunay na katawan ng asensya. Ang bagong katawan ng asensya na ito ay naglalaman ng tubig, apoy, at lupa.
Ang katawan ng asensya na ito ay isang independenteng nilalang at hindi na maaaring tawaging tunay na katawan ng asensya. Mas katulad ito sa isang avatar ng 5 elemento. Sa sandaling lumitaw ang katawan na nilikha ng pagsasanib ng 3 tunay na katawan ng asensya, nagsimulang mag-absorb ang pinagmula na kaluluwa ni Wang Lin ng lakas na nagtipon sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang antas ng pagtatanim sa unang yugto ng Arcane Void ay biglang tumaas. Nagtataas ito ng mabilis patungo sa kalagitnaan ng Arcane Void. Ang prosesong ito ay tumagal ng 1 buwan, at pagkatapos nito ay humagalpak ng malakas na tawa si Wang Lin. Hindi na siya sa unang yugto ng Arcane Void, kundi sa kalagitnaan ng Arcane Void na. Simula pa noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakapagdaan sa unang yugto ng Arcane Void at nakarating sa kalagitnaan ng ilang buwan lamang. Kung ito ay kumalat, tiyak na makakakuha si Wang Lin ng pansin ng lahat. Ngunit lahat ng ito ay simula pa lamang, malayo pa sa katapusan. Ang Slaughter Essence at Restriction Essence ay mga espesyal na asensya at mahirap pagsamahin. Gayunpaman, magagamit ko ang Thunder Essence bilang mga thread upang pansamantalang pagsamahin ang dalawang espesyal na asensya at payagan ang aking antas ng pagtatanim na umakyat sa huling yugto ng Arcane Void. Posible ito dahil ang Thunder Essence ay may tunay na katawan ng asensya, na nagpapalakas dito kumpara sa dalawang espesyal na asensya. Habang binubulong ni Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata at maraming mga linya ng dugo ang lumitaw, na bumubuo ng Restriction Essence sa harap niya. Sa parehong oras, isang mabagsik na killing intent ang nagtipon sa harap niya upang bumuo ng Slaughter Essence. Ang dalawang espesyal na asensya ay umiikot sa harap niya. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa Thunder Essence True Body. Biglang binuksan ng Thunder Essence True Body ang mga mata nito, at puno ito ng kidlat. Mabilis itong nagbago sa isang kidlat at dumaan sa pagitan ng Slaughter at Restriction Essences. Bumuo ito ng mga thread na kumukonekta sa dalawang espesyal na asensya at mabilis na pinagsama sila. Ang pagsasanib na ito ay mas mahirap kaysa sa pagsasanib ng mga 5 elementong asensya. Pagkatapos ng 1 buwan, hindi pa rin naging matagumpay si Wang Lin. Ang Slaughter Essence ay sobrang dominante, at ang Restriction ay isang natural na counter sa Thunder Essence. Mahirap para sa kanila na magsanib. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng mga linya ng dugo. Tumingin siya sa 3 asensya at nagkunot ang noo. Kapag may pagkakataon, ang pagsasanib ng asensya ay maaaring mabilis na maganap, ngunit kung wala ito, walang silbi ang mga pagsusumikap. Sayang, 2 espesyal na asensya lamang ang mayroon ako. Kung mayroon akong pangatlong asensya, baka mas madali. Ngunit, hindi ko na kayang maghintay. Kung hindi ko kayang gawin ito sa paraang ito, kailangan ko ng ibang pamamaraan. Pagsamahin sa Thunder Essence True Body. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at binago ang kanyang pamamaraan. Hindi na niya ginamit ang Thunder Essence bilang tulong kundi bilang pangunahing katawan upang sumipsap ng 2 espesyal na asensya. Habang bumubuo si Wang Lin ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, umubo siya ng ilang beses ng asensya ng dugo na bumabalot sa Thunder Essence True Body. Matapos matanggap ng True Body ang dugo ni Wang Lin na naglalaman ng kanyang kalooban, iniunat ng katawan nito ang mga braso at inabot ang Slaughter at Restriction Essences. Gamitin ang Thunder Body upang pagsamahin ang Slaughter. Gamitin ang Thunder Body upang pagsamahin ang Restriction. Kapag naging matagumpay, mabilis magbabago ang Thunder Essence True Body at magkakaroon ito ng 3 asensya. Maging ang kidlat ay magbabago, ngunit isang bihirang bagay ito. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang mangyayari, ngunit kailangan niyang gawin ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang buwan. Isang araw, ilang buwan ang lumipas, ang Thunder Essence True Body ay nagbigay ng nakakagulat na aura. Nagsanib ito ng matagumpay sa Slaughter at Restriction Essences. Sa isang malakas na pagsabog, nagkaroon ng nakakagulat na pagbabago ang Thunder Essence True Body na nagpatigil kay Wang Lin.